Mr. Silent Channel. Kabanata 861 hanggang 870. Ang mga kahihinatnan ng pagiging isang asong babae. Marangal na kalooban ng Diyos, iyon ay napaka-pamilyar. Bakit nakuha ng lalaking ito ang ideya ng underworld? Ngunit kung iisipin mong mabuti, ang iba't ibang industriya ng underworld na ito ay pawang uri ng matataba at mamantika na trabaho na kumikita ng malaki araw-araw. Kung talagang hihilingin mo sa matandang multo na ito na tanggalin ang Meiji Casino na ito, huwag mong sabihin sa akin, ito ay talagang medyo nangangako. Ang ekspresyon ni Hong Dali ay halatang napansin ng matandang multo, at bigla siyang nagalit at sumigaw, "Munting bastard, nangangahas kang tingnan ng aking amo, Master Chenny, hinahanap mo ba ang kamatayan?" Pilit na pinipigilan ni Hong Dali ang kanyang pagtawa at pilit na umiling, "Huwag kang manggahas, mga peripheral na aristokrata, napaka-high-end nila, huwag kang manggahas. Hoy, naiintindihan mo yata ang totoo." Ipinagmamalaki ng matandang multo na halos nakataas ang baba niya sa langit, nakasandal ang likod sa malaking ngayon ko talaga napagtanto ang pakinabang ng pagkakaroon ng magandang puno para tamasahin ang lilim. Ang matandang multo ay patuloy na nagyayabang, "Ang aking amo, si G. Shenny, ay isang mabangis na lalaki na nakalusot sa ika-28 palapag ng Trial Tower. Hindi banggitin sa iyo, ang ika-5, kahit na siya ay magsama-sama kayong lahat, hindi ito sapat para sa daliri ng aking amo." Nagulat ang lahat ng naruroon nang marinig nila na ang marangal na kapatid ng matandang gangster na si Chenny ay talagang nakapasok sa ika-28 palapag ng Trial Tower. Ang makalusot sa ika-28 palapag ng Trial Tower, Diyos, talagang mabangis na tao iyon. Ang buong palapag ng kasino ay biglang sumabog sa sumisitsit na tunog ng hingal na hangin. Yan ang mga peripheral nobles. Ang buong pangunahing lungsod ng Shinra ay may populasyon na higit sa 300 milyon, ngunit ilan lamang ang mga peripheral nobles sa kabuuan. Sulit ang lahat, sapat na ang 200. Ito ay hindi pagmamalabos na sabihin na ang anumang peripheral noble ay ang panginoon ng isang partido. Maliban sa pamilyang Jiang at sa pamilyang Yin, ang dalawang pangunahing galactic noble sa pangunahing lungsod ng Shinra, ang mga peripheral nobles ay maaaring ganap na lumipat patagilid. Sa partikular, ang marangal na probodensyang ito ay talagang nakarating sa ika-28 palapag, at ang matandang aswang na ito ay nakalapit sa malaking punong ito. Maging ang ika-5 master ay nabigla. Nagtanong siya sa nanginginig na boses, "Matandang multo, umaasa ka ba talaga sa isang peripheral noble? Hahaha, natakot ka ba this time?" Nagmamalaki ang matandang multo. Nagkatinginan sina Hong Dali, Tang Moxen at iba pa. Exciting na excited ang ekspresyon ng mukha niya, yung gustong tumawa pero pinipigilan. Nakakatuwa talaga ang eksena ngayon. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging eksena kung talagang pupunta rito ang walang katulad na master na si Noble Chenny na, nakalusot sa ika-28 palapag ng Trial Tower. Inaasahan ko talaga ito kapag naiisip ko ito. Ang matandang multo ay halos kasing ganda ng Diyos ng paglikha para sa marangal na probidensya. Lahat ng tao sa paligid niya ay tumango. Ang ika-5 master at ang iba pa ay gumagawa ng sarili nilang mga plano. Ngayon nagsisimula na silang isaalang-alang ang mga pagpipilian. Gaano man sila kahanga-hanga, nasa antas pa rin sila ng mga ordinaryong tao, ngunit ang kabilang partido ay isang peripheral na aristokrata. Ito ay hindi isang paghahambing sa parehong antas, at walang paraan upang labanan. Kung gusto ng isang peripheral noble na lipulin ang isang gangster na kapatid na tulad nila, hindi siya dapat magmadali. "Boy! Paano na?" tumingin ang matandang multo kay Hong Dali at bumantong hininga, "Gusto mo bang ibenta ang kasino na ito o hindi? Limitado ang pasensya ko, Ginoo. Huwag mo akong i-toast at pagmumultahin ka." Ganun pa man. Ito ay isang showdown, at ang lahat sa paligid ay naghihintay upang makita ang sagot ni Hong Dali. Sa isang panahon, mayroong 4 hanggang 500 tao ang nakatayo sa buong casino hall. Ngunit maaari kang makarinig ng isang pin drop, at walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng anumang ingay. "Hindi ko ito ibebenta," umiling si Hong Dali, "sa tingin ko ay maganda ang kasino na ito, bakit mo gustong ibenta ito?" Damn it! Talagang tumanggi ang binatang ito. Anong lakas ng loob niyang tanggihan ang panukala ng mga peripheral nobles? Sa katunayan, ang mga maharlika sa paligid ay may malaking kapangyarihan, ngunit sa pangkalahatan ay hindi sila makikibahagi sa gayong sapilitang pagbili at pagbebenta. Pagkatapos ng lahat, ang sangay ng pamilyang Jiang ay isang mandirigma, at ang pamilyang Yin ay isang negosyante. Kahit saang panig sila, pareho silang binibigyang pansin ng tamang diskarte. Ang mga mandirigma ay nakatuon sa paglilinang negosyo. Ang susi ay kredibilidad. Kung gusto ito ng mga peripheral nobles, gusto nila ito. Ang utos ay ganap na maaabala, at walang sino man ang makakayanan ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, ang problema ay ang Meiji Casino na ito. Ito ay pag-aari ng underworld na panganay na kapatid na si Wu Ye. Ang industriya ng underworld ay katulad ng sa isang normal na negosyante. Iba yan.
Ang Underworld at ang Underworld ay madilim sa kalikasan, ngunit ang Galactic Nobles ay katumbas ng gobyerno ng galaxy. Mula noong sinaunang panahon, ang itim at puti ay hindi magkatugma. Sa madaling salita, kung ang Underworld dito ay hindi pa napupunas, ito ay maituturing na usok na tumataas mula sa mga libingan ng mga ninuno. Higit pa rito, ang kabilang partido ay naghahanda pa ring bilhin ito sa isang patas na presyo. Pero talagang tumanggi ang binatang ito. Young Master, natural na alam ng ikalimang Master na hindi maganda ang relasyon niya at ng matandang multo. Ang dalawa ay hayagan at palihim na nag-aaway sa loob ng maraming taon. Alinman sa hanging silangan ang nanag sa hanging kanluran, o nanag ang hanging kanluran sa hanging silangan. Ngayong umaasa na ang matandang multo sa malaking puno ng peripheral nobles, natural na kailangang humanap ng malaking backer ang kanyang fifth master kung gusto niyang mamuhay ng magandang buhay. Ngayon na walang ibang makapagtuturo nito, ang binata sa harap ko ay may misteryosong pinanggalingan at maaaring may kaunting timbang, kaya desidido niyang ipinahayag ang kanyang kabaitan sa mahinang boses. Ang mga maharlika sa paligid ay may malaking kapangyarihan. Young Master, hindi mo kailangang makipag-away sa kanila. Ito ay isang kasino lamang, ang pinakamasama ay ang direktang ibenta siya, ang tinatayang pagkawala. Sa anumang paraan, ang lahat ay hindi makikinabang sa kanya, halos lahat ay makikinabang sa kanya. Ito ay isang taos-pusong kilos, at ang kanyang sinabi ay talagang makatwiran. Pagkatapos ng lahat, bagaman ang isang kasino ay hindi masama, hindi nito nais na makasakit sa isang peripheral noble, hindi ba? Kung sino pa man, malamang papayag siya, pero sino si Hong Dali? Isa siyang figure na kayang talunin ng lahat ng maharlikang galactic kahit kailan nila gusto. Mahusay ba si Li Tianxing? Ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Pagdating naman sa Hong Dali, hindi ba siya matatalo lang? Higit pa rito, ang probodensya ng maharlikang ito. Hindi kasalanan ni Hong Dali. Kapag nakilala siya ni Providence, kailangan niyang magalang na tawagin siyang Kuya Dali. Hindi ko ito ibebenta, patuloy na umiling si Hong Dali, ang ganda ng lugar, hehe. Sabi niya, nakatingin sa matandang multo, at nakangiting sinabi, hindi ko ibebenta ang kasino na ito. Gusto mo bang magsulat ng sulat? Halika sa martial arts. Hoy, bata ka, nahihiya ka ba? Itinagilad ng matanda ang kanyang leeg at sinabi, gusto kong maunawaan mo kung ano ang lakas ngayon. Sabi niya sabay wave ng kamay. Sa sandaling ibinigay ang utos, ang mga gwardya na nakatayo sa likuran ay sumugod, na handang kumilos. Tumingin si Hong Dali kay Zhang Yi, Sister Xiao Yi, huwag patayin ang sinuman. Oo, okay. Hindi kailanman tatanggihan ni Zhang Yi ang utos ni Hong Dali. Kaya nagsimula ang laban. Mabilis itong nagsimula, madali ang proseso, at kakaiba itong natapos. Pagkaraan ng 10 segundo, mahigit 50 gwardya na dinala ng matandang multo, ang pinakamababa ay Planeta Level 1, at ang pinakamataas ay Planeta Level 4, lahat ay nakahandusay sa lupa, na bumubuo ng isang bilog. Na may isang bangkos ng mga dahon, mukhang isang magandang chrysanthemum. Guru. Ganap na guro. Si Wu Meigwei, na nanalo sa nakaraang laro, ay lumiit ng husto sa kanyang mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito si Zhang Yi ay gumawa ng isang hakbang, napakabilis. Hindi ka panipaniwala. Kahit si Wu Meigwei ay hindi malinaw na nakita kung paano kumilos si Zhang Yi. Natigilan ang matandang multo, at lahat ng nasa paligid niya ay natigilan din. Halos makalunok ng itlog ng ostrich ang ikalimang master habang nakabuka ang bibig. Ano ang sitwasyon? Itong babaeng ito na ngayon lang hindi nakayanan si Fire Rose sa droga. Today we are asking our family to understand what strength is, right? The opportunity to beat the drowned dog must not be missed. Tang Moxon took 2 steps forward and kicked the old ghost on the instep. This time you know what strength is. Are you ready? The old ghost was so frightened that he almost cried. Most of the people he brought here were arranged for him by God, and they were mainly responsible for opening up the underworld in this area. As long as the underworld within 100 miles radius is unified, and God's will becomes the boss behind the scenes, it will naturally be windy and rainy, but the result is unexpected. Today, the plan that has just begun the first step has encountered such a big, steel plate, this kick caused the toes to be broken. You, who are you? The old ghost didn't still have the arrogance before. He took 3 steps back and said loudly, how dare you attack the subordinate of the peripheral nobles? Just wait for me. That's a good relationship, Hong Dali said with a smile, not nervous at all. Why don't you call your boss? Little bastard, do you think I'm bluffing you? The old ghost said and took it out. The communicator came and desperately called for help, boss, help. There is a little brat here who dares to fight back. And his men are really powerful. All my people have been killed. Came the message from the communicator. A low voice said,
Useless good for nothing, wait for me. Master, I'm going to see who is so brave. Turning off the communicator, the old ghost immediately returned to his previous arrogant look. Laughed wildly, I'm sorry, kid. When my boss comes, I will let you know what strength is. Otherwise, misfortune comes from the mouth. As soon as he finished saying this, Tang Moxon was fierce kick, strength, isn't it? You are awesome, right? Then Zhang Yi stepped forward decisively, and the two girls gave the old ghost a beating. I call you a bitch, I call you a bitch. Everyone around looked at it. Swallowed hard. Today they feel that their visit was not in vain, they have seen such a lively scene. First, he bet 200 million in a gambling game, and then in a situation where he was bound to lose, this magical young man actually turned defeat into victory. Immediately afterwards, the big lizard planned to break up the vote, but failed to rape and was raped instead. What followed was another wave of unrest, and another underworld brother came who backed the peripheral nobles. As a result, at this moment, this magical young master showed off his power again. Without giving any face to the peripheral nobles, he directly defeated the opponent with 3 punches and 2 kicks, and then gave him a fat beating. What is the background of this young master? Isn't this too aggressive? This time everyone really understood what it means to kill someone when someone stands in the way of a Buddha, and they are simply invincible. Ang mga tao ay bumubulong, sino sa palagay mo ang young master na ito? Napakabangis. Kahit sino ay manggahas na saktan siya. Mahirap sabihin, mahirap talagang sabihin. Pakiramdam ko ay para siyang Diyos, walang talo sa pag-pick up ng mga babae. Invincible sa sugal, at invincible sa laban na ito. Yeah, he's so awesome, even the surrounding nobles will not give him any face, it's really scary to think about it. Pagkatapos ay hinuhulaan ng lahat ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Hong Dali. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo pababa ang isang waiter mula sa itaas at malakas na sinabi, ikalimang guro, umakyat. Sa itaas, ang mga peripheral nobles, Lord Shenyi, ay narito. Chapter 862, Takot hanggang sa umihi. Dumating na ang marangal na Panginoong Providence. Dumating na ang marangal na Panginoong Shenyi. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi naramdaman ni Hong Dali at ng iba pa, ngunit ang boss ng underworld na si Wu Ye at ang iba pang 5 tao ay agad na nagpawi sa kanilang mga noo. Yung mga peripheral nobles, yun yung mga peripheral nobles. Maraming mga peripheral nobles na maaaring hindi kailanman magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanila sa kanilang buhay ay talagang narito. Dahil dumating si Hong Dali sa Silver Blue Super Planet na ito, medyo mataas ang level ng contact niya. Sa sandaling dumating siya, direktang nagsimula siyang makipaglaban sa mga maharlikang galactic, at pagkatapos ay direkta siyang naging isang orange level na double noble. Ang pinakamababang karaniwang nakakasalamuhan niya ay mga peripheral nobles, at ang mga mas mataas na antas, tulad ng puting balbas na ama na si Getter, sila ba ay kahanga-hanga? Galing ba ang Queen of Blades? Kaya sa Hong Dali at iba pa, ang mga peripheral nobles ay talagang hindi mahalaga, ngunit ito ay sa Hong Dali. Kapag naabot mo ang mababang uri na ito, makikita mo na iba ang mga bagay. Alam mo, ang buong Silver Blue Super Planet, hindi binibilang ang lahat ng higit sa 3,000 pangunahing lungsod, tanging ang pangunahing lungsod ng Shinra. Ang pangunahing lungsod ng Shinra ay sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 4.8 milyong kilometro kwadrado, na halos katumbas ng kalahati ng laki ng langit. Populasyon, 5.6 bilyon. Ngunit gaano karaming mga peripheral nobles ang nasa kabuuan? Sa kabuuan, mahigit 100 tao lang. Ang bawat peripheral noble ay may napakalaking kapangyarihan, at isang pangungusap lang ang pumatay ng isang maliit na figure tulad ng Fifth Master. Kaya sa oras na ito, si Fifth Master at ang iba pang 5 tao ay talagang natakot. Personal na dumating sa eksena ang mga peripheral nobles. Ngayon, natatakot ako na oras na para sa pagpuksa. Hahaha. Nang makita ang mga ekspresyon ni Master Wu at ng iba pa, ang matandang multo ay nagpakita ng malaking kasiyahan at tumawa ng malakas, nandito na ang amo, narito ang amo. Hahaha. Ikaw, at ikaw, kayong lahat. Naghihintay silang lahat. Halika. Pagdating ng amo, tiyak na hindi ka magiging maayos. Itinuro niya sina Tang Moxon at Zhang Yi at dinilaan ang kanyang mga labi na may ngiti, huwag mo nang isipin iyon pagdating ng amo. Tumakbo ka. Kapag naayos na ang mga taong ito, sasabihin ko sa iyo kung ano ang kasiyahan, ha. Kung may iba man, medyo matatakot ako, ngunit kung si Tang Moxon at Zhang Yi. Enjoyment, tama. Ito ay isang sampal sa mukha, ang galing mo, no? Hindi naman maganda magtatapos, di ba? Lumingon sa kaliwa ang mukha ng matandang multo pagkatapos masampal ni Tang Moxon, at pagkatapos ay lumingon sa kanan ng sampilan siya ni Zhang Yi, liquidation, tama ba? May iba ka pa bang ideya? Bang.
Depress ang matandang ito. Nababaliw na ang matandang multo. Hiyang-hiya ang matandang multo ngayon. Narinig ko na mayroong isang tao dito na naglakas loob na labanan ako. Nang si Tang Moxen at Zhang Yi ay nag-e-enjoy sa laban, umalangaw ang mapagmataas na tawa, sino ito? Napakatapang. Tumayo at hilingin sa akin na makita, napalingon ang lahat. Ito ay isang binata na mga 24 o 5 taong gulang, nakasuot ng kulay kahel na windbreaker. Ang kanyang buhok ay blonde, katulad ng kay Lucifer, ngunit mas maikli kaysa kay Lucifer. Nang lumitaw ang binata ay agad na ikinagulat ng kanyang momentum ang lahat ng naruroon. Mahigit 400 na nanunood ang lahat ay umatras ng 3 hakbang, at pagkatapos ay bumati sa 45 degree na anggulo, aking Panginoon. Ito ay ang Maharlika. Dumating na ang kalooban ng Diyos. Boss, nandito ka na. Dumating ang matandang multo sa pinangyarihan ng kalooban ng Diyos. Walang pakialam sa anumang bagay, sumugod siya at lumuhod, niyakap ang hita ni Chenny, at napaungol ng malakas, boss, kaya mo akong magdesisyon. Ang bastos na iyon, binugbog ako ng mga tauhan niya. Hindi ko siya kayang talunin, hindi man lang niya pinagbigyan. Anong uri ng bastard ang napakaliit ng paningin? Ang Diyos ay orihinal na nagpaplano na gumamit ng kulog upang patayin ang bastard na hindi nagbigay sa kanya ng mukha. Sa lupa, at pagkatapos niyang makita ang nakangiting mukha ni Hong Dali. Oh, Kuya Dali, bumalik ka na. Sa sandaling makita ng Diyos si Hong Dali, wala na siyang ibang pakialam. Sumugod siya at lumuhod kasabay ng kabog. Niyakap niya ang hita ni Hong Dali at napaungol ng malakas, Kuya Dali, sa wakas nakabalik ka na. Miss na kita kuya. Kuya Dali, hindi ka nasaktan sa pagkakataong ito, di ba? Nako, gusto na kitang makita. Hindi talaga madali minsan, wuuu. Nalaglag ang mga panga sa paligid. Ang buong lugar ay napuno ng tunog ng air conditioning, at ang lakas ay maihahambing sa isang vacuum cleaner. Agad na lumuhod ang matandang multo ano ang nangyayari ngayon. Originally, iniisip ng lahat na sapat na ang kalooban ng Diyos. Mga panlabas na Maharlika. Nabasag na niya ang ika-28 palapag ng trial tower. Paano pa kaya pupunta ang ganitong tao sa kabisera para gabayan ang bansa? Sa hindi inaasahang pagkakataon, kapag nakita niya itong binata na tinatawag na Young Master, talagang susugod siya at yayakapin ang hita niya. Dam, yakapin mo yung mga hita mo. Dam, isang orange level na peripheral noble ang nagkusa na yakapin ang hita ng iba. God, hindi naman sa hindi ko naiintindihan, dahil ang bilis ng pagbabago ng mundo. Halos lumuwa ang mga mata ng ika-5 master sa kanyang ulo. Ano ang nangyayari ngayon? Sino ang Young Master na ito? Gaano kalakas siya na maaaring gumawa ng mga peripheral nobles na magkusa na yakapin siya? Well, actually hindi naman siya ganun kalakas. Siya ay naging isang Starry Sky Knight at kontrolado ang 3 trilyong zerg sa kanyang mga kamay. Hoy, tumingin si Hong Dali kay Chenny at nakangiting itinaas ang kanyang kilay, mukhang nanggugulo ka kanina. Ang ganda. Nagsisimula ka ng mag-recruit ng mga nakababatang kapatid. Ngayon ko lang nabalitaan na nalampasan mo na pala ang ika-28 palapag ng trial tower. Kailangan talaga kitang batiin, hehe. Sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi ito ni Hong Dali, agad na lumuhod si Chenny. Galit siyang sumigaw at nagtanong, sinong lola ang naninira sa akin sa labas? How dare you talk like this in front of Brother Dali? Ayaw mo nang mabuhay, di ba? Nang marinig na ang kalooban ng Diyos ay hanapin ang salarin, ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay sabay-sabay na napaatras, na naging dahilan upang mas lalong lumantad ang matandang multo. Pagkatapos ang lahat ng mga taong nakatayo ay itinuro ang matandang multo, siya. Umihi ang matandang multo. This time, takot na talaga siya. Dam, hindi ka naglalaro ng ganito. Umaasa ako sa malalaking puno ng mga peripheral nobles. Dahil dito, may nagsabi talaga sa kanya na ang makapangyarihang kapatid sa kanyang harapan, na tinawag na Young Master, maging ang mga Maharlika mula sa labas ay kailangang yakapin ang kanyang hita. Ang ganyang bagay. Ikaw bastard, bulag ka ba? Lumapit si Chenny at hinawakan ang kwelyo ng matandang multo, itinaas siya, at galit na sinabi, nagyayabang ka talaga sa akin sa harap ng kapatid kong si Dali, alam mo ba? Sino siya? Sinabi ni Tang Moxen na may ngiti sa gilid, parang gusto niyang maunawaan natin kung ano ang lakas. Well, sinabi rin niya na pagdating mo, papatayin niya si Dali at pagkatapos ay sasabihin sa amin na mag-enjoy tayo. Paft, hindi na napigilan ni Hong Dali. Napakasama nitong babaeng si Zinksen. Siya ay nagdaragdag ng insulto sa pinsala. Gusto ko ito. Damn it, I asked you to come out to do something and you actually made me hate you like this. Galit na galit si Tian Yi kaya halos lumabas na ang usok sa kanyang ulo, sa harap ng kapatid kong si Dali, tinanong mo talaga siya kung ano ang lakas. Habang pinag-iisipan niya ay mas lalo niyang hinampas ang kwelyo ng matandang multo. Gusto mong patayin ko si Kuya Dali. Sabi mo nag-enjoy din si Zinksen. Sa totoo lang.
Shenny at Hongdali ay parehong peripheral nobles, kaya hindi na kailangang yakapin si Hongdali ng ganito. Pero gaya ng sinabi namin kanina, bagamat medyo mayabang at dominante itong si Shenny, may isang magandang bagay sa kanya. Napaka-discerning niya. Sa pangkalahatan, ang gayong mga tao ay may posibilidad na mabuhay ng mahabang buhay. Ganyan ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng auction na iyon at isa pang pakikipag-ugnayan kay Hongdali, lalo niyang naramdaman na hindi simple ang Hongdali na ito. Pagkatapos ay dumaan siya sa iba't ibang mga channel at sa wakas ay nalaman niya ang isang nakakatakot na bagay. Ang mga kagamitan na na-auction sa auction na iyon ay eksaktong itinapon ni Hongdali na parang basura. Sa katunayan, ang impormasyon ng mga customer sa auction ay dapat panatilihing confidential, ngunit ang providence na ito ay naiiba ang kanyang pamilya at ang pamilya Sauron ay magkaibigan sa daan-daang taon, na tiyak na masasabing lumaki sa isang pares ng pantalon. Malaking pamilya. Totoo na sa Sauron Auction House, hindi madaling ikakalat ang impormasyon ng customer, maging sa mga maharlikang galactic. Ngunit iyon ay nasa ibabaw, at ang tunay na lihim na impormasyon ay maaari pa ring makuha si Brahman, ang master ng pagtatasa, ay isang miyembro ng pamilya Chenny. Sa makatuwid, ang kalooban ng Diyos ay nakakuha ng lubhang mahalagang impormasyon. Ang mga sandata na iyon ay ibinigay ni Hongdali, at may isa pang mas mahalagang bagay. Alam din niya ito sa mga bantay ni Yin Tianzong dahil siya ay sweet talk at nakakapagpasaya ng mga tao. Sa pagkakataong iyon, maraming star carrier ang dumating sa Mengyu community, at ang taong gusto nilang makaharap ay si Hongdali. Hindi banggitin ng kabiguan, si Yin Tianzong ay marahas na binugbog ni Hongdali. Sa huli, bago pa man siya magkaroon ng panahon para mag-higanti, gumamit si Hongdali ng super grade gem na may 50% energy increase para tamaan siya at ihiga. Ngayon ay hardcore na sina Hongdali, Yin Tian, Jiang Chenzo at Feng Wuan. Damn it, kung ang taong ganito ay hindi niyakap ang hita niya, ano pa ang hinihintay niya? Kaya nang makita ni Chenny si Hongdali ngayon, sumugod siya upang ipakita ang kanyang kabaitan ng walang sabi-sabi. Sa katunayan, maraming tao ang may posibilidad na minamaliit ang mga nambobola sa mga taong tulad ni Chenny, ngunit sa totoo lang, kailangan din ng lakas ng mga mambabola. Hindi lahat ay kwalipikadong man lamang ng iba. Okay. Nang makitang talagang bugbugin ng Diyos ang matandang multo na ito kung sasampalin niya siya muli, huminga si Hongdali at walang pakialam na sinabi, huwag mong sisihin ang mga hindi nakakaalam. Huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay. Kakabalik ko lang, ang impacto boring na ang mood ko, hehe. Okay, ibinaba ni Chenny ang matandang multo at mabangis na sinabi, narinig mo ba iyon? Ang aking kapatid na si Dali ay bukas ang isip at walang pakialam sa kontrabida. Wala akong katulad na karanasan sa iyo, kaya bakit hindi ka pumunta at magpasalamat sa akin? Salamat. Ang matandang multo ay bumagsak sa lupa na parang putik, ngunit ang sinabi niya ay lubos na kasiya siya kay Hongdali. Salamat, Lord Long, para dyan. Okay, kapag oras na para magpakitang gilas. Nagkukunwaring cool, na puno ng kalmado ang mukha ni Hongdali. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, bumaba ka, huwag kang masisira dito. Sa pagtatapos, idinagdag ni Hongdali, nga pala, mula ngayon, ang iyong teritoryo ay magiging akin. Nima, hindi ka kumikilos ayon sa sentido komon at nagsasamantala sa iba. Kabanata 863 mayroon bang taong napakaalibugan? Pagkatapos ayusin ang panig ng matandang multo, oras na para ayusin ang ani. Kuya Dali, maupo ka. Ang pagsamba ng aristokratikong Diyos kay Hongdali ay maihahambing na ngayon sa umaalo na ilog, na parabang ang Yellow River ay sumabog ang mga pampang nito at wala ng kontrol. Ang pagharap sa isang lalaking naglakas loob na bugbugin ang mga maharlika ng kalawakan sa ulo ng baboy, gaano man ka-arrogant ang kalooban ng Diyos, hindi siya mangangahas na gumawa ng gulo sa kanyang edad. Inilipat niya ang isang high-end na sofa chair na nilagyan ng ginto at pilak, inilagay ito sa likod ni Hongdali, at pagkatapos ay tumabi. Si Hongdali ay hindi magalang at diretsyong umupo. Kaya sobrang shocking ang eksena sa oras na ito. Ang lobby sa palapag na ito ng kasino ay sumasakop sa kabuuang lawak na 6,400 metro kwadrado. Si Hongdali ay nakaupong mag-isa sa isang mataas na kalidad na sofa chair, na masasabing matatag na nakaupo sa isang fishing platform, tulad ng isang sinaunang emperador. Sa lupa sa harapan niya, mahigit 60 tao ang nakahandusay sa lupa, kasama ang 13 tables ng lalaking butiki at mahigit 50 tulisan ng matandang multo. Pagkatapos ay sa kaliwang kamay ni Hongdali ay ang ikalimang amo at ang kanyang 4 na tao na pawis na parang ulan ng butiki ay binugbog at kinaladkad hanggang mamatay. Sa kanan niya ay si Ellen Dine, ang may-ari ng isang bar, at 5 waitress. Sa likod ni Hongdali, may 3 dilag, sina Tang Moxon, Li Nianwei, Zhang Yi, siyam na paa ng aso, at ang pick-up boy na si Lucifer. Malayo sa harap ng Hongdali, mayroong higit sa 500 mga manunood na tumakbo pababa upang panuurin ang kaguluhan. Kung si Hongdali ay patuloy na may hawak na tabako sa kanyang bibig sa buong eksena, maaari itong ginawa sa isang napaka-klasikong gangster na pelikula.
Ang pangalan ng pelikula ay dapat na The Godfather, at pagkatapos ay mananalo siya ng Galaxy Shinra Film Award o isang bagay. Xiaoyi, kinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, at agad na lumapit ang numero 1 babaeng asong si Ling Xiaoyi. Pinilit ni Ling Xiaoyi na pigilin ang kanyang pagtawa, ang kanyang mukha ay napakaseryoso, at magalang niyang sinabi, "Young Master, pakibigay sa akin ang iyong mga tagubilin." Oo, sa oras na ito, kailangan mong makipagtulungan. Kung talagang tatawa ka, masisira ang tanawin. Xiaoyi, ngumuso si Hong Dali. Napapikit siya sa kalahati, antong hininga, tingnan natin ang mga nadagdag ngayon. Naalala ko na parang nanalo ako sa maraming bagay. Okay, young master. Pinunasan ni Ling Xiaoyi ang kanyang lalamunan at sinabi. Sa pagtaas ng tenga ng lahat sa paligid nila, nagsimula silang magbasa, ang kabuuang ani ngayon cash, 35 milyon. Isang gusali ng Meiji Casino, katumbas ng humigit kumulang 35 milyong Galaxy Coins. Halika sa bar muli. Isang gusali, katumbas ng 12 milyon. Isang malaking komprehensibong entertainment restaurant, isang tunay na ice rink sa unang palapag, isang concert hall sa ikatlong palapag, at isang kainan at supermarket sa ikaapat na palapag. 1 milyong mga barya sa Galaxy. Ang isang gusali ng negosyo ay katumbas ng 24 na milyon. Ang isang pabrika ng damit ay katumbas ng 17 milyong Galaxy Coins. Matapos maiulat ang lahat ng mga industriyang ito, inilalagam ni Ling Xiaoyi ang kabuuang ani. Mga asset na 152 milyon. Sa sandaling sinabi ito ni Ling Xiaoyi, nagulat ang lahat sa silid. Ito ay ganap na tahimik sa una, at pagkatapos ay sa isang putok, ito ay ganap na sumabog. Diyos, sa loob lang ng maikling panahon, nakakuha ka ba ng higit sa 150 milyon? Ito ay. Hindi ako maglakas loob na mag-isip tungkol dito, 152 milyong mga barya sa Galaxy. Maghulog ka lang ng gintong ledrilyo at patayin mo ako. Mamatay. Wala ka bang balak mawala ang kapalaran mo? Natigilan din si Chenny. Ano ang sitwasyon? Ano ang nangyari sa kabuuang asset na 152 milyon? Panahon na ba para sa mga taong ito na maging pilantropo? Magkusa na ibigay ang ari-arian kay Hong Dali. Ngayon ay buong pusong hinahangaan ni Chenny si Hong Dali at may matinding tendensyang maging aso ni Hong Dali. Maging si Li Yang ay nakaramdam ng malalim na krisis at hindi sinasadyang lumapit sa Hong Dali. Isang kapalaran na 152 milyon. Maging si Master Wu at ang iba pa ay pinagpapawisan at nakaramdam ng sakit pagkatapos marinig ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na halaga. Ngunit sa hindi inaasahan, si Hong Dali ay hindi nakaramdam ng anumang sorpresa. Sa katunayan, ito ay halos pareho. Si Hong Dali, na hindi kailanman nagkaroon ng anumang ideya tungkol sa mga numero, ay napabuntong hininga lamang sa pamamagitan ng kanyang ilong, grabe, hindi masama. Damn! Ang isang industriya na nagkakahalaga ng napakaraming pera ay maaari mo lamang ituring bilang possible. Sa totoo lang, okay lang talaga ito. Ang kinakalkula ni Hong Dali ay kung ang lahat ng 150 milyong yuan sa ari-arian ay nawala, maaari itong ipagpalit sa 152 puntos, na halos hindi sapat upang punan ang puwang sa pagitan ng mga ngipin. Pagkatapos sa oras na ito, hindi nakalimutan ni Ling Xiaoyi na banggitin ito muli, nga pala, young master, nagtanong ulit ako ngayon, ang gangster na iyon na palayaw na Laogwei, ang kanyang teritoryo ay mga 16 na kalye, 40 diameter na higit sa 1 kilometro ay hindi maliit na lugar. Well, hindi naman masama. Napatingin sa gilid si Hong Dali kay Mr. Wu na nakangiti, nga pala, Mr. Wu ang pangalan mo, tama ba? Gaano kalaki ang teritoryo mo? Damn it, ano ang masasabi ko sa oras na ito? Kung pawisan ang ikalimang amo, malamang ay maliligaw na siya. Ngayon ang young master na nasa harap niya ay kailangang magsilbi kahit sa peripheral nobles, ano pa ang masasabi niya? Ang ikalimang master ay nagsabi sa kawalan ng pag-asa, ang aking teritoryo ay bahagyang mas maliit kaysa sa lumang multo, mga 14 na kalye, higit sa 30 kilometro ang lapad. Ito ang kanyang pundasyon, at ngayon ay ibibigay na niya ito. Feeling ko mas masakit pa sa pagpatay sa kanya. Pero kahit ano paman, tama pa rin ang desisyong ginawa bago ngayon. Hindi ko naayos ang away sa young master na ito, kung hindi ay magiging huwara na ang matandang multo ngayon sa wakas ay nagkaroon na ako ng psychological comfort. Naramdaman ni Fifth Master ang pananakit ng kanyang katawan at ang kanyang mukha ay namumula, ngunit hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, na para bang ito ay isang pie na nagkakahalaga lamang ng 2 yuan, at basta-basta ibinigay, bueno, mula ngayon. Ang teritoryo ng matandang multo ay sa iyo na dapat alagaan. Oh! Walang siglang tugon ni Master Wu, at pagkatapos ay mabilis niyang napagtanto ang kanyang ginagawa. Mula ngayon, ang teritoryo ng matandang multo ay magiging kontrolado ko na. Nasa ilalim ba ako ng kontrol? Malaking bagay ito. Nasa panig niya ang swerte. Ang ikalimang master ay hindi nang ahas na sumang-ayon kapag ang mga bagay ay malapit nang mangyari. Nag-alinlangan siya at sinabi, young master, ang teritoryo ba niya ay talagang nasa ilalim ng kontrol ko? Oo, bulong ni Hong Dali. Hamang, wala akong balak sumali sa underworld, so anong ginagawa mo dito?
Tandaan mo, ingatan mo ako, may mga requirements ako. Kung hindi mo kaya, mag-ingat ka, ilalagay kita sa sako at ipapakain sa malaking isda. Si Zulong well. Sa oras na ito, ano pa ang masasabi ni Master Wu? Ang sabi lang niya, gagawin ko ang anumang sabihin ng Young Master mula ngayon, at wala na akong sasabihin. Tigilan mo na ako sa pambabala, sniff ni Hong Dali at dahan-daang sinabi, makinig ka sa akin. Kahit gaano ka manggulo sa lupaing ito, matanda, mahina, may sakit, buntis, kung maglalakas loob kang hawakan ako, puputulan ko ang isang daliri mo. Sabihin mo rin sa mga nasa ilalim mo na kumilos at tulungan ang matandang babae na tumawid sa kalsada kapag wala kang ibang gagawin. Kung makatagpo ka ng isang pusa, mangyaring pakainin ako. Nanlaki ang mga mata ni Master Wu nang marinig niya ito. Out! Gangster tayo, hoy, gangster. Hiniling mo talaga sa underworld na tulungan ang matandang babae na tumawid sa kalsada. Kailangan mo bang mag-alaga ng mga kuting at tuta? Anyway, ang sinabi ngayon ni Hong Dali ay ang Imperial Edict. Paano nang ahas ang Fifth Master na tumutol? Muli niyang pinasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabaitan, at sa isang sandali lang, damobol agad ang kanyang halaga, at naramdaman niya ang malaking pagkakaiba. Pagkatapos ayusin ang teritoryo ng ikalimang master, tumingin si Hong Dali kay Elendina sa tabi niya. Mukhang may potensyal ang babaeng ito na maging isang social butterfly. Ang pinakamahalaga ay siya ay isang karaniwang mature na babae, at siya ay tila isang balo. Anyway, no matter what, to put it bluntly, hindi naman magiging mademo ang babaeng ito sa katawan. Hindi kailanman makikialam si Hong Dali sa kanyang pribadong buhay. Hindi pa siya mapili sa pagkain. At saka, kahit matakos siya, hindi siya pipili ng tulad ni Elendina. Sino sa mga babaeng nakapaligid sa kanya ang hindi maganda? Ang pagiging inosente ni Tang Moxon, ang estilo ng maharlikang kapatid ni Li Nianwei, ang mahiyain na si Zhang Yi, at maging si Lin Chuyin ay pawang natatangi. Higit pa rito, ang anumang anyo o figure ay maaaring ganap na madaig si Elendina. Kaya't ang iniisip ngayon ni Hong Dali ay pumayag siyang bumili ng steak sa kanyang bar, at ngayong nasabi na niya ito, sa wakas ay magiging makabuluhan na. Kaya hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, nag-isip sandali, at biglang nagtanong, well, sabi ko boss. Young Master. Namutla sa takot ang mukha ni Elendina, wala akong lakas ng loob na tawagin kang boss sa harap mo, kaya Ellen na lang ang tawagin mo sa akin, mas maganda yan, pagkasabi nito, halos basang-basa na si Elendina. Nagbibiro ka ba? Si Hong Dali ay isang tunay na emperador. Siya, isang maliit na may-ari ng bar, ay mawawala ng buhay kapag tinawag siyang boss ng Young Master. Okay, walang pakialam si Hong Dali, si Ellen ang tinutukoy ko. Pumayag ako noon na maging shareholder, pero ngayon ay parang wala na talagang magandang paraan. Ang susi ay wala akong oras para isipin iyon. Kung hindi, tingnan mo ang mga ari-arian na binanggit ni Xiaoyi ngayon. Kung may magagamit ka, magtanong ka lang, welcome ka. Ha! Ari-arian. Napuno ng pagkabalisa si Elendina at maingat na sinabi, ngayon lang iyon. Pagkatapos ay pumunta ka sa isang bar sa tabi ko, at ang gusali ng opisina na iyon ay nasa tabi din ng aking bar. Sa puntong ito, naramdaman niya na parang marami siyang nasabi, at mabilis na umiling, hindi, iyon ang sinabi ko, tayo na. Ilagay ito sa paraan na ito. Sa tabi ng isa't isa, sa tabi mismo ng isa't isa. Nang marinig ito, biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali, sinampal niya ang kanyang hita, at pagkatapos ay tumingin kay Master Wu, sino ang nagmamay-ari ng dalawang ari-arian na ito. Pawis na pawis ang ikalimang amo, bumalik sa iyo, Young Master, ang dalawang ari-arian na ito ay pagmamay-ari ng matandang butiki na iyong natalo noon at kinaladkad hanggang sa mamatay. Siya ba? Tumawa si Hong Dali. Tumatawa, madali lang yan. Tapos ang sunod niyang sinabi ay ikinagulat ng lahat ng naroon. Smash it all, Hong Dali snorted, smash them all. Giniba ko ang dalawang gusaling ito, at pagkatapos ay giniba rin ang isang bar, at pagkatapos ay nagtayo ng mas malaking bar, na tinatawag na Dali Bar. O pagkatapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, nanlaki ang mga mata ng lahat. Bueno, pumunta sa bar, mayroong isang bar, at ang komersyal na gusali ng opisina, lahat sila ay mga industriyang kumikita. Sobrang wasak na ba? At pagkatapos ay muling eye cover. Damn, may ganoong pag-aaksaya ng pera. Kabanata 864, bumili ng spaceship ng masigla. Ang Young Master ba ay nasa harapan ko, na kasing dominante ng isang emperador, isang Diyos ng pagsusugal o isang alibughang anak? Ito ay isang napakaseryosong tanong. Ang dalawang industriyang binanggit ni Ling Xiaoyi noon ay parehong napakakumikitang industriya. Hindi banggitin ang paggawa ng pera araw-araw, hindi bababa sa paggawa ng daan-daang libong purong kita sa isang buwan ay hindi isang problema. Ngunit ngayon sinabi ni Hong Dali na papatagan niya ang dalawang gusaling ito, kabilang ang bar, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa higit sa 40 milyong yuan sa mga tuntunin ng buwanang netong kita, mga gastos sa engineering, at dekorasyon. Kung kaunti lang, kahit 50 milyon ay hindi na mapipigilan. Diyos, itong Young Master, hindi ba siya baliw dahil nanalo siya ng napakaraming pera?
Hinaan mo ang boses mo, hindi ka ba natatakot na kapag narinig ka niya, ilalagay ka niya sa sako at itatapon sa dagat para pakainin ang mga isda? Pero, wala pa talaga akong nakitang ganyang mapag-aksaya na tao. Ito ay isang kaso lang ng pagkakaroon ng pera at walang lugar na gugugulin. Oo, sayang, hindi natin naiintindihan ang mundo ng mga Diyos. Tahimik na nag-uusap ang lahat sa ibaba, at si Elendina ay gulat na gulat din. Sa katunayan, naisip niya na ang young master sa kanyang harapan ay bibili ng mga share, at mayroon itong kakayahang bumili ng mga share. Hindi magiging problema ang kahit na direktang ibahagi ang kalahati ng mga pagbabahagi. Pero ngayon, 3 building na lang ang pinatag niya sa isang bukas lang. Ang pamamaraang ito ng pamumuhunan ay talagang hindi mabata. Young master, maingat na tanong ni Elendina, hindi mo kailangang gumastos ng napakaraming pera. Bueno, ang isang alibughang-alibugan, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ito ng direkta, kaya nagbago siya sa isang mas mataktikang pamamaraan. Okay lang, kusa ka kapag may pera, basagin mo. Mamaya mo na lang basagin. Walang masyadong pakialam si Hong Dali, nagawa na niya ito noon totoo na nanalo siya ng 150 million yuan. Ang susi ay mayroong 35 milyon na cash sa loob nito. 35 attribute point ang ibinawa sa oras na ito. Ngayon ang kanyang health point ay lampas lamang sa 80. Kung hindi ka mag-aaksaya ng iyong pera ng mabilis, malalaking problema ang lilito. Natahimik ang lahat. Walang ibang paraan, di ba sabi sa akin ng lahat, may pera ako. Maging kusa at basagin ang anumang gusto mo. Ngayon si Elendina ay hindi nang ahas na tanungin pa si Hong Dali ng mga kondisyon, okay. Makinig ka na lang sa young master at gawin mo lahat ng sasabihin niya. Matapos ayusin ang Elendina, walang magandang ideya si Hong Dali para sa natitirang ari-arian. Itinapon na lang niya at maya-maya ay nag-isip. Anyway, mas maraming ari-arian ay hindi isang masamang bagay. Ang alibughang pamilya ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang balang araw sa hinaharap. Talaga walang malaking nangyayari dito sa kasalukuyan. Tumingin si Hong Dali sa Fifth Master at ngumuso, mula ngayon, manatili ka muna rito. Oo nga pala, magagaling ang dalawang babaeng katulong mo. Kung sanayin mo sila ng mabuti, malaki ang silbi nila sa hinaharap. Nagpasalamat ang ikalimang guro. Salamat, young master, sa iyong payo. Si Fire Rose at ang kamay ng Diyos ay tumingin kay Hong Dali sa magkaibang paraan. May kasabihan na maayos. Sinakop ng mga lalaki ang mga babae sa pamamagitan ng pagsakop sa mundo, at ang mga kababaihan ay nasakop ang mundo sa pamamagitan ng pagsakop sa mga lalaki. Si Hong Dali at ang iba ay hindi naglakas loob na isipin na sakupin siya, ngunit okay pa rin na sambahin siya. Young Master, buong tapang na humakbang si Wu Meigwei, tumingin kay Zhang Yi, at nagtanong sa mahinang boses, anong antas ng planetary warrior siya? Ibig mong sabihin Ate Xiaoyi. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong na may ngiti, at ang kasunod na sagot niya ay halos umabot sa langit ang kanyang pagpapanggap, ano ang planetary level? Sister Xiaoyi, hindi na ito planetary level. Natahimik ang buong audience. Hindi na planeta level ang magandang babaeng nakaitim na ito. Baka naman level niya. Mas mataas. Tiyak. Si Hong Dali ay likas na tamad na ipaliwanag ang ganitong uri ng bagay. Tinapik niya si Wu Meigwei sa balikat. Well, very cordial ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamay ng Diyos sa gilid. Si Hong Dali ay nagbigay ng napakataas na ebolwasyon, ang dalawang kapatid na babae ay napakalakas pa rin. Halika na. Pagkatapos sa ilalim ng tingin ng isang malaking grupo ng mga tao, si Hong Dali ay tumapak sa mga nasa lupa. Ang lalaking nakaitim ay humakbang ng dahan-dahan, at sinabi niya sa lahat ang isang walang hanggang katotohanan na may praktikal na mga aksyon. Ang mga tagumpay ng isang general ay mananatiling magpakailanman, isang tao ang magiging kahanga-hanga at libu-libong tao ang mahiga. Oo, syempre, ang sumusunod na pangungusap ay buod ni Hong Dali mismo. Young Master, saan tayo susunod? Sa harap ni Hong Dali, ang laging mayabang at nangingibabaw na aristokrata na si Chen Yi ay halos masasabing pinakahamak na lingkod. Mahigpit niyang sinundan si Hong Dali, tumitingin sa kaliwa at kanan hanggang sa lahat, kaya nangangati ang mga ngipin ni Liang sa puot. Maingat na tanong ni Chen Yi, hindi masama ang spaceship ko, isang 2.4 million spiker spaceship. Young Master, kung uupo ka, siguradong hindi mawawala ang status mo. Oh, kaya lang, itinagilid ni Hong Dali ang kanyang ulo at nag-isip sandali. Bigla siyang tumingin muli sa mga tao sa paligid niya, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya, ngunit ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa akin, at pagkatapos ay naalala ko na wala pa tayong nabibiling kahit anong seryosong tatak dito. Oops! Kung wala kang pera, ito ay isang bangkos lamang ng mga numero. Tara, bumili tayo ng spaceship para sa lahat. Pagkatapos nating bilhin ang spaceship at sirain ang gusali, hayaan ang gusali. Lumuhad lang ang Diyos. Damn it! Halos gusto kong maging alipin ng young master, tingnan mo itong treatment. Ngayong alam na ng lahat na si Hong Dali ay hindi nawawala ng kanyang kapalaran sa isang araw, hindi sila komportable. Anyway, nanalo lang kami ng property worth 150 million yuan. Matapos ibukod ang dalawang gusali na malapit na nating give-in, mayroon pa tayong 130 milyong yuan na natitira.
Kung ikaw ay mayaman at kusa, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kaya eto na. Marami pa ring luxury brand sa Silver Blue Super Planet na ito. Ngunit sa pangkalahatan, ang presyo ay hindi masyadong mataas syempre, ito ay kamag-anak. Hindi bababa sa isang multi-milyong dolyar na sasakyang pangalan gaang ay talagang hindi kayang bayaran para sa mga ordinaryong tao. Ngunit ang Hongdali ay Hongdali pagkatapos ng lahat. Siya ay nagmamaneho ng isang Gulanxiyo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, at minalas niya ang isang sasakyang pangkalawakan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon pa. Ngunit walang paraan. Kung tutusin, isa lang ang mayroon si Gulanxiyo, at palagi niyang dinadala ang bagay na ito sa kalye. Ang halaga ay mabuti, ngunit ang problema ay hindi ito sapat na nakaistilong. Kaya't mabilis na nakarating si Hongdali at ang iba pa sa pinakamalaking merkado ng pangangalakal ng spaceship sa Distrito 77 ng pangunahing lungsod ng Shinra. Nang dumating ang isang lalaking kasing tangkad ni Hongdali, na may kasamang isang peripheral nobleman, parang isang pribadong pagbisita ng isang pinuno ng estado na inkognito. Ang taong namamahala sa buong spaceship trading market ay nagulat at humakbang para batiin siya. Nang walang sinabi pa, tumanggaw siya at yumuko, "Hoy, nandito ka, pakiusap pumasok ka. May magagawa ba ako para sa iyo? Tingnan mo ang spaceship." Ngumuso si Hongdali, bibigyan muna kita ng reward na 10,000 yuan. Kaya ang dog-legged guy ay nagsimulang magbilang ng pera. Ang paglipat na ito ay magbibigay sa iyo ng 10,000 yuan na gagastusin. Sino ang nakakita ng gayong makapangyarihang tao? Anyway, hindi pa ito nakita ng namamahala sa palengke, kaya't siya ay nagpasya na yumuko at nagsabi, "Hoy, hindi ako nangangahas na tanggapin ang iyong gantimpala." Pagkatapos ay marahas na sinabi ni Hongdali, "Maaari mong tanggapin ito kung hihilingin mo sa akin na tanggapin ito. Kung hindi ka maglakas loob na tanggapin ito, maaari mong tanggapin ito. Ilalagay kita sa isang sako at ipapakain sa mga peteng." Kaya't ang market manager ay mapagpasyang pinili na tanggapin ito kung sino ang hindi tumanggap nito sa oras na ito ay magiging isang tanga. "Sir, hindi, pinuno, hindi tama yan. Sir, anong klaseng spaceship ang gusto mong piliin? Ang 10,000 yuan ay hindi maliit na halaga para sa isang hamak na mamamayan tulad ng market leader. Ang kanyang serbisyo ay matulungin at maalalahanin, ang mga barkong mayroon kami rito ay mula sa high-end hanggang sa low-end. Marami kaming mga modelo mula sa mga modelo ng kabataan na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang sa mga high-end na modelo na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Oo. Ang binibili mo sa mundo ay isang kotse, na tinatawag na modelo ng kotse. Ang binili ko dito ay isang spaceship, kaya matatawag ko lang itong uri ng barko. Oo, huwag kang mag-alala, titingnan ko muna. Humihingal at tumanggaw si Hongdali, pagkatapos ay naglakad hanggang sa loob. Sa pinakalabas na bulwagan ng eksibisyon, ang mga nakadisplay ay karaniwang mga bangkang pangkabataan na ginagamit para sa mga mag-aaral na pumunta at pauwi sa paaralan. Sa loob ng kaunti, may mga high-end na matipid at praktikal na mga bangka. Ang mga ito ay malinaw na wala sa saklaw ng pagsasaalang-alang ni Hongdali. Bilang isang tao na ang layunin ay maging ang pinakaalibughang anak sa universo, kung bibili siya ng spaceship sa halagang wala pang 5 milyon, dapat siyang ituring na hindi kwalipikado. Kaya tumingin lang si Hongdali sa labas, at pagkatapos ay naglakad hanggang sa loob. Sa oras na ito, sa wakas ay natauhan na ang namamahala sa palengke. Talagang pinupuntirya ng young master na ito na may misteryosong pagkakakilanlan ang mga luxury brand na iyon. Tama, paanong ang isang Shenhao na nagtitip ng 10,000 yuan sa tuwing gagawa siya ng reward ay makakabili ng ordinaryong barko na nagkakahalaga ng 10,000. Kaya't maingat siyang nagtanong, "I wonder kung anong presyo ang gusto mo para sa spaceship. Maaari mong sabihin sa akin ang numero, at matutulungan kitang ipakilala ito." "Higit sa 5 milyon, sabi ni Hongdali habang naglalakad siya palayo, "ang pangunahing bagay ay dapat itong maging maganda, nakaistilong, at sikat. Hanggat ito ay mukhang kaaya-aya sa mata, hindi mahalaga kung bumili ka muna bilang isang modelo." Tingnan mo ang paraan ng pagsasalita niya. Direktang lumuhad ang kinauukulan, "Sir, please come this way." Hindi nagtagal, lahat ay dumating sa isang medyo maliit na exhibition hall. Medyo sinasabi ko dahil ang exhibition hall na ito ay talagang mas maliit kaysa sa nakaraang malaking exhibition hall, ngunit ang lugar dito ay hindi masama, hindi bababa sa higit sa 50,000 square meters, at ang Hongdali ay nasilaw sa iba't ibang mga sasakyang pangkalawakan. Dinala ng kinauukulan si Hongdali sa isa sa mga silver white spaceship at magalang na ipinakilala siya, "Sir, ang uri ng barko na tinitingnan mo ay gawa ng napakasikat na kumpanya ng spaceship na Farron. Ang spaceship na ito ay may mahusay na pagganap. Ang presyo ay hindi mababa, 3.8 milyong mga barya ng Galaxy, na angkop para sa iyong katayuan." Upang sabihin na ang isang 3.8 milyong personal na sasakyang pangkalawakan ay talagang isang luxury item, isang planetary first order mothership, humigit kumulang. Iyan ang presyo. Ngunit ano ang laki ng pagiging ina? Ano ang sukat ng spaceship na ito? Iba talaga. Sayang. Maingat na umiling si Hongdali, "Gusto ko ng mas mataas." Kaya kinuha niya ang sumunod.
Sa pagkakataong ito ay isang kulay abong sasakyang pangalan Gaang. Ipinakilala ng taong namamahala, ang spaceship na ito ay ginawa ng 8th Royal Aircraft Company. Maraming mga upper-class na tao ang nagkomento tungkol dito. Hindi alintana kung kaya mo ito o hindi, tingnan mo man lang. Ito ay tiyak na hindi walang kabuluhan. Ang presyo nito ay 4.8 milyong Galaxy Coins, na napakaangkop para sa iyong presyo. Well, ito ay kaya ganito, patuloy na umiling si Hong Dali, damit. 4.8 milyon. Napakababa pa ng spaceship. Bumilis ang tibok ng puso ng kinauukulan, at hindi nagtagal ay nagpatuloy ang lahat sa paglalakad. Sa daan, iba't ibang uri ng mga sasakyang pangkalawakan ang pumasok sa negosyo ni Hong Dali, at ang bawat isa ay napakahusay. Siyempre, napakamahal din ng presyo. Ngunit hindi lang sila nagustuhan ni Hong Dali. Nang malapit nang mawala ng boses ang kinauukulan, itinuro ni Hong Dali ang isang madilim na spaceship at nagtanong, mukhang maganda ang spaceship na ito. Maaari mo bang ipakilala ito sa akin? Chapter 865, huwag mag-alala kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi, bilhin mo lang muna. Isa itong ganap na itim na sasakyang pangkalawakan. Dahil ito ay jet black, ito ay natural na ganap na naiiba mula sa karaniwang makintab na itim. Ang pintura ng spaceship na ito ay walang refleksyon. Mukhang isang malaking piraso ng karbon. Ito ay parisukat at mukhang napaka-solid. Sir, ang taong namamahala sa shopping mall ay nagmamadaling ipinakilala kay Hong Dali, ang spaceship na ito ay ginawa ng George Patton Shipyard. Ito ay isang super interstellar spacecraft. Si George Patton ay hindi nakagawa ng marami sa modelong ito sa buong kalawakan. Mga wala pang 500 sasakyan. Ang spaceship na ito ay may mahusay na tibay at interstellar travel capabilities. Ito ay nilagyan ng electronic Collier V8 na modelo. Napakatalino at user-friendly na spacecraft steward. Siyempre, ang mga ito ay maaari lamang ituring bilang pangunahing data ng spacecraft na ito. Kung gusto mong ibenta ang spaceship na ito, kailangan mo pa ring magpahangin, sa pagtingin sa iyong kamahalan, dapat ikaw ang uri ng tao na may mga kaibigan sa buong mundo at iginagalang saan ka man magpunta. Ang George Patton Interstellar spacecraft na ito ay para lamang sa iyo. Tailor-made. Ito ay nagsisilbi lamang sa mga pinakamatagumpay na tao, at ito ay talagang bihira. Masasabing isang luho ito para sa ordinaryong tao. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng spacecraft, siguro dapat kang umakyat at samahan ako. Pag-usapan natin ang matalinong sistema sa spaceship na ito. Hindi ito pinipili ng spaceship na ito, ngunit pinipili nito ang mga tao. Ang matalinong sistema sa spacecraft na ito ay hindi magugustuhan ng mga taong walang panlasa. Tingnan mo, tingnan mo. Kapag sinabi mo ito, tumatangkad ka ba kaagad? Wala pang 500 sa kanila sa buong kalawakan, at kailangan niyang pumili ng mga tao sa halip na piliin sila. Oo, hindi masama. Sinabi ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan. Ang gusto niya ay ang ganitong klase ng mga high-end goods, ordinaryong maliliit na bagay, halatang hindi niya mapakinabangan ang estilo ng isang alibughang tulad ko. Kaya nagtanong si Hong Dali, magkano ang halaga ng bagay na ito? Olo. Talaga, ipinakilala muna nila ito, pagkatapos ay pinapaypayan ito, pagkatapos ay umakyat at subukan ito, at pagkatapos ay pag-usapan kung bibilhin ito o hindi. Pagkatapos ay may sinabi si Hong Dali at direktang lumuhad ang kinauukulan, hindi mo na kailangang subukan, wala ako sa mod. Maglaro muna tayo ng ilan at hayaan mo akong bilangin sila. Huwag kang mag-alala. Isa itong 8.88 milyong sasakyang pangkalawakan. Ilan sa kanila ang dapat kong bilhin muna at paglaruan? Binilang ni Hong Dali ang mga ulo doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagkatapos magbilang sa isang bilog, may 3 babae, si Tang Moxon. Si Ling Xiaoyi ay may 9 na bastard, kasama si Lucifer, mayroong 13 tao sa kabuuan, binibilang ang kanyang sarili bilang 14, well, mayroong 14 na tao sa kabuuan, kaya bumili muna tayo ng 15, 8 milyon para sa isa. Ang kinauukulan ay biglang pinagpawisan ng malamig. 14 na tao. Ngunit ang ginoong ito ay bumili ng 15. Ang dagdag ba ay ang maalamat na, huwag mag-alala tungkol sa kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi, bilhin muna ito at panatilihin ito kung sakaling ito ay kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. 8.88 million, erase 0, may natitira pang 8 milyon, hindi naman masama. Ang susi ay ang dami ay malaki. Kung mayroong 15 unit, iyon ay 120 milyon, na isang astronomical figure. Sir, direktang lumuhad ang kinauukulan, Sir, kailan mo balak hilingin ito? Ngayon. Humalaklak si Hong Dali, humanda ka na, aalis ako. Xiaoyi, pumunta ka at kumpletuhin ang mga formalidad. 15 George Patton na mabigat ang armored airships. Ang buong katawan ay itim, na tinatawag na isang kamahalan, at lahat sila ay mabilis na lumapit, kahit na ang sasakyang pangkalawakan na ito ay hindi ginawa sa maraming bilang. Ngunit ang problema ay ang airship field na ito ay nasa pangunahing lungsod ng Shinra, kaya sa wakas ay ginawa ko ang numerong ito. Kung hindi, kung palitan mo ito sa ibang lugar.
Ito ay magiging ganap na imposible upang bumili ng marami ng sabay-sabay. Matapos mabilis na makumplito ang mga formalidad, nakahinga ng maluwag si Hong Dali. Nako, 120 attribute points iyon, at napakaginhawa niya sa lahat, hahaha. Street. Herberg Hotel, sa kalapit na Bar Street. Sa orihinal, ang oras na ito ay noong nagbukas ang bar para sa negosyo. Ito na ang tamang oras para sa grupo na magsayaw ng ligaw sa dance floor ng bar, magkaroon ng romantikong kasiyahan, at pagkatapos ay pumunta sa ilang uri ng flat furniture para sa isang ecstatic negative distance contact. Ngunit sa oras na ito, mayroong hindi mabilang na mga lalaki at babae na nakatayo sa labas ng Bar Street, at lahat ay nagbubulungan. Narinig mo ba? Naubos na raw ang Howley Bar at isa pang bar ngayon. Sisirain ng may-ari ang dalawang bar na ito. Narinig ko. Diyos daw ang bagong may-ari. Pumunta siya sa kasino at nanalo ng mahigit 150 milyon. Tapos bumalik siya. Balak ko lang tanggalin ang dalawang bar na ito. Hindi natin nauunawaan ang karunungan ng Diyos. Oo, nakakamangha. Ang dalawang bar na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 30 milyon. Sinong mag-aakalang masisira sila ng ganoon? Nawasak ito. Nako, hindi natin naiintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Oy, kung ako ang tatanungin mo, baka ganoon lang. Pagkatapos ng lahat, isang industriya na nagkakahalaga ng higit sa 30 milyong yuan ang nawasak sa isang pagkakataon lang. Sino ba naman ang hindi naaawa sa kanya? Kahit gaano pa siya kay Aman, hindi siya magiging ganoon. Aliberga, tama. Paano kung gumastos ako ng 30 milyon para makagawa ng tunog? Tama. Nag-uusap ang mga tao sa kabilang panig, at lahat kasama sina Master Wu at Elentina ay nagtipon din. Ang butiki ay hindi na naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha, at walang paraan upang sabihin sa kanya kung sino ang gagawa ng unang hakbang, kaya ngayon si Elendine ang pumalit sa butiki at naging miyembro ng Five Masters at ang tanging babaeng miyembro. Hindi nagtagal, may biglang tumuro sa langit at sumigaw, "Tingnan mo, ano iyon?" Napatingin ang lahat, at sa tinging ito, lahat sila ay napabuntong hininga. Sa kalangitan, lumitaw ang isang mahabang hanay ng mga itim na anino, na lahat ay mga sasakyang pangkalawakan. Ang mga sasakyang pangkalawakan na iyon ay kasing itim ng tinta, walang anumang refleksyon, at parang mga patak ng madilim na ulap na lumilipad sa kalangitan. Ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay halos 50 metro ang haba, at ang kanilang mga kasko ay nilagyan ng mabibigat na baluti. Mukha silang mga kuta sa kalangitan. Ang ilang mga tao sa ibaba na mahilig sa mga spaceship ay mabilis na nakilala ang modelo ng spaceship na ito at napabulalas, "Oh my God! Ito ay isang George Patton Heavy Armored Spacecraft. Ito ay isang George Patton Heavy Armored Spacecraft." Sinasabi na 500 lamang sa modelong ito ang ginawa sa buong galaxy. Shelf. Ang mga interesado ay nagtanong sa mahinang boses, magkano ang halaga ng isa sa George Patton na Heavy Armored Spaceship? Sumagot ang lalaki, 8.88 milyon. Isa. Ay, 8.88 milyon. Napaluhod siya sa isang iglap. Ang isang spaceship ng ganitong uri ay nagkakahalaga ng 8.88 milyon, kaya may kabuuang 15 nasa kalangitan sa oras na ito. Hehe, hehehehe, tumingin sa langit ang ikalimang master, at malapit nang umagos ang laway niya, ang daming 5 sasakyang pangkalawakan, 120 milyon iyon, Diyos. Sa Galaxy Alliance Center, may mga salitang tulad nito para ilarawan ang isang sasakyang pangkalawakan, hindi pa nagagawang disenyo ng hitsura. Ang mga linya ng katawan ng barko ay matalim at angular, na may mga pinalaking rivet, matangkad isang serye ng mga disenyo, tulad ng mga lumilipad na pakpak at ang espesyal na layout ng mukha sa harap, ay nagbibigay sa spacecraft ng mas personalized na kulay at ay highlight ang matigas na katangian ng katawan, na naaayon sa pagiging masigla at pakiramdam ng pagiging masigla. Nangingibabaw sa karamihan. At ang spaceship na ito ay ang George Patton Heavy Armored Spacecraft. Hindi kalabisan na sabihin sa sandaling ito ay lumitaw sa paningin ng mga tao, ito ay agad na magiging tuon ng atensyon ng lahat. Unti-unting huminto ang spaceship sa kalangitan. Pagkatapos ay bumukas ang hatch at isang nakakataas na sinag na ilaw ang ibinaba. Lumabas si Hong Dali at ang iba pa sa kani-kanilang spaceship. 15 George Patton na may mabigat na armored spaceship, isang tao sa bawat spacecraft. Nang bumaba ang lahat, ang siyam na gangster ay mabilis na nagtipon sa paligid ng Hong Dali at sabay-sabay na yumuko, "Young Master." Sa isang iglap, sumabog ang kanyang aura, at ang kanyang mapagpanggap na estilo ay nabasag sa kalangitan. Ipinahayag ni Hong Dali na labis siyang nasisiyahan dito at gusto niya ang ganitong uri ng epekto. Tapos ang natitirang spaceship na walang lumilipad ay lalong naging misteryoso sa mata ng lahat. Ang 14 na sasakyang pangkalawakan sa harap ay napuno ng mga tao, isa sa bawat isa, ngunit kahit sino ay walang bumaba sa huli. I wonder kung may big shot na nakaupo sa loob. Nakakakilabot. Kahanga-hanga ang Young Master sa harap, kaya hindi malampas sa imahinasyon ng mga tao ang pagkakakilanlan ng big shot na iyon. Sa katunayan, walang nakakaalam na wala talagang tao doon. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong dagdag ay ganap na dahil si Hong Dali ay tamad na magkalkula at binili lang ito ng magkasama. Sa oras na ito, bumaba din si Chenny sa kanyang spaceship.
Bagamat siya ay isang peripheral aristocrat, nakatayo sa tabi ni Hong Dali, mukha siyang bumpkin at kwalipikado lamang na maging tagasunod ni Hong Dali. Kailangan nating magbilang mula sa siyam na malalaking paa ng aso pabalik. Young Master, bulong ni Liang sa gilid, susunod na tayo. Napasinghot si Hong Dali at tumingin sa tatlong gusali sa kanyang harapan. Ang gusali, na kinabibilangan ng isang bar, Howley Bar at ang gusali ng opisina. Ang tatlong gusaling ito ay hindi maliit. Kakailanganin ng maraming pagsisikap upang patagin ang mga ito. Nako, sayang at hindi sila naibalik ng mga Zerg na iyon, kung hindi, sila ay magiging napakasarap na pagkain. Napaka-problema kung paano durugan ang tatlong gusaling ito sa panahong ito. Kung dahan-dahan mong durugan ang mga ito, halatang walang kabuluhan. Pero kung gusto mong basagin, bilasan mo. Mukhang hindi maganda kung magpapakilos ka ng malaking bilang ng mga tao. Halimbawa, kung talagang nakakita tayo ng isang malaking grupo ng mga tao, kailangan nating magsulat ng isang bagay tulad ng split sa dingding. Paano disappointing? Well, hindi iyon maganda, hindi iyon maganda. Paano ito gagawin? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi niya, oo, hehe. Dahil ang gusali ay give-in, walang ganap na ikatlong tao na mas angkop maliban sa taong iyon. Kaya't inilabas ni Hong Dali ang kanyang communicator, hinanap ang isa sa mga kontak, at sinabing, Tai, bumalik na ako, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Kabanata 866 ang nakakatakot na matanda. Tatay, ang kahangahangang Mr. Gate. Isa iyon sa tatlong emperador sa mga interstellar pirates sa buong DM Star Territory. Hindi kalabisan na sabihin na hanggat handa siyang gumawa ng isang bagay para sa mga maharlikang galactic, maaari siyang kumita ng sweldo ng 1 hanggang 200 milyon sa isang buwan ng walang anumang suspense. Lumalabas na para sa isang kahangahangang tao, gusto lang siyang hilingin ni Hong Dali na lumapit at tumulong sa paggiba ng bahay. Siyempre, hindi alam ng mga tao sa paligid niya kung gaano kagaling si Uncle Gate, kaya naman sobrang curious ang Fifth Master at ang iba pa. Gaano kaya katatag ang kanyang ama, isang binata na kayang magpasugod sa mga maharlika sa paligid para yakapin siya. Sa tagapagbalita, nakadisplay ang itsura ni Gate. Nang makita niya si Hong Dali, humagalpak siya ng tawa, "Gla-lalala, bastard, hindi ka papatay. Mukhang maswerte ka. Aba, anong problema? Kailangan mo ba ng tulong mula sa aking mga lumang buto?" Ah, ganun ba? Nakangiting sabi ni Hong Dali, gusto kong basagin ang ilang mga gusali, at naisip kita noong nagkaroon ako ng magandang pagkakataon. Ano sa palagay mo, pumunta ka rito? Mga aktibidad. Bueno, nang humingi ng tulong sa kanya si Hong Dali, tila iniisip niya ang kausap ng may nangyaring maganda. Kung hindi, ang wikang Chino sa kahariang ito ay isang napakalalim na sining. Halimbawa, ang Jinghao Jiayin ay isang napakagandang idioma, ngunit kapag ang dalawang karakter ay napalitan ng Jiahou Jia Asterisk-kin, ang kahulugan ay ganap na nagbabago. Anyway, buti naman ang lucky godson ko, awesome. Masayang-masaya si Tio Gate, at agad niyang sinabi, okay, bastard, may itatanong lang ako sa iyo, kaya maghintay tayo hanggang makarating ako doon. Pagkatapos ay tinapos niya ang komunikasyon. Dad, gusto mo ba akong makita para sa isang bagay? Nang marinig ang sinabi ni Uncle Gate, biglang naging curious si Hong Dali. Ano sa lupa ang nangyayari? Kahit ang kahangahangang tatay na ito ay hindi makayanan, kaya kailangan pa niyang lumapit sa akin. Siyempre, bagamat medyo curious siya, hindi na nagtanong pa si Hong Dali. Anyway, malapit na si Dad. Hindi pa huli ang lahat para magtanong. Mabilis na lumipas ang oras, at tulad ng lahat ng tao sa kanilang paligid ay nag-crack ng kanilang mga leeg, naghihintay na makita kung paano dudurog ni Hong Dali ang tatlong gusaling ito, isang ordinaryong maliit na spaceship ang lumipad sa kalangitan. Ordinaryo ang tawag dito. Ito ay dahil ito ay talagang isang napaka-ordinaryong maliit na spacecraft, na halos kapareho ng isang taxi sa mundo. Kaya naman, ang ganitong eksena ay nagpa-curious sa mga nanunood sa excitement. Si Hong Dali ay dapat ituring na isang napakabangis na tao. Sa sandaling lumabas siya, sinusundan siya ng 15 George Patton na heavy armored spaceship. Ang mga maharlika mula sa paligid ay naghahain sa kanya ng tsaa at tubig. Sa likod niya ay isang grupo ng mga bastard, not to mention a new goddess. Li Nianwei. Sa ganyang ugali, siguradong mabangis ang tatay niya na sobrang galing na abot langit diba? Pero parang may hindi ngayon, ang ama ng napakagandang tao. Sumakay ng taxi. Nakakailang. Dumating dito ang tatay ng Young Master na ito sakay ng taxi. Wala man lang siyang spaceship, di ba? Sino ang nakakaalam, hindi namin naiintindihan ang loika ng mga Diyos, panuurin ang palabas at panuurin ang palabas. Lahat ng tao dito ay tumingin dito nang hindi maipaliwanag. Ang tatay ng Young Master ay sumasakay ng taxi sa isang spaceship. Hindi nagtagal, lumitaw sa paningin ng lahat ang malahiganting katawan ng kahangahangang Mr. Gate. Nakasuot lang siya ng malaking vest. Nakasuot ng isang pares ng komportableng shorts sa ilalim, at isang pares ng malalaking sapatos sa kanyang mga paa. Nang makita niya si Hong Dali, tumawa siya ng malakas at sinabi, "Gulo lalalala, bastard, maganda ka, sa pagkakataong ito ay hindi ako nawalan ng buhay."
Napakaswerte. Halos mapang-angga ang mga tao sa buong kalye. Ang matandang ito ba ay nakasuot ng malaking pantalon at malalaking sapatos ang ama ng mabangis na lalaking ito? Masyadong kakaiba ba ito? Hehe, ang swerte mo, nakangiting sabi ni Hong Dali. Parang ang swerte niya talaga this time. Hindi lang niya pinagsama ang Golden Emperor Gu, ngunit kinuha din niya ang negosyo ng pagkain at inumin ng 3 trilyong Zerg tribe. Damn it! Ang pagbanggit lang nito ay gusto ko nang mabaliw. Buti naman at hindi ka patay, nakangiting tanong ni Gate, sabihin mo sa akin, bakit mo ako pinuntahan? Naalala ko na sinabi mo lang na humingi ka ng tulong sa akin sa paggiba ng ilang gusali. Sabi niya, tumutukoy sa 60 palapag na street. Hyberg Hotel. Iginalaw niya ang kanyang mga braso bago kumilos, iyon ba? Ito ay talagang natakot kay Hong Dali hanggang sa mamatay, at sinuntok siya ng matanda. Street. Hyberg ay dapat na leveled. Hindi yun. Hawak-hawak ang braso ni Gate, takot na itinuro ni Hong Dali ang 2 bar at mga gusali ng opisina sa hindi kalayuan, itong 2 dito, itong 2. 3, itong 3. Bumagsak ang mga mata ng lahat sa paligid niya sa sahig. Damn, this is really weird. Napakaraming kakaibang bagay bawat taon. Ano ang nangyayari? Sino itong matandang nakasuot ng malaking vest at malaking pantalon? Anong ginagawa mo? Nako, medyo maliit ang 3 gusaling ito. Huminga ng 2 beses si Mr. Gate, at pagkatapos ay pinatunog ang ulo ni Hong Dali. Sa susunod, tandaan mong humanap ng mas malalaking gusali bago hilingin sa akin na give-in ang mga ito, itong 3 maliit na bagay, hayaan mo akong iunat ang aking mga kalamnan. Pagkatapos ay humakbang siya, itinaas ang kanyang kamao, at boom! Nahati ang hangin sa pamamagitan ng kanyang suntok, at ang lupa ay agad na na-distort. Ang buong 50 kilometrong radius ng street. Hyberg ay tila nakaranas ng lindol. Ang lahat ay hindi matatag, at maraming tao ang natakot kaya sila ay bumagsak. Napaupo ang puwitan ko sa lupa. Bumagsak. Halos sa isang kisap mata lang ang 3 gusali. May mga bitek sa buong gusali. Pagkatapos ay nagkibit-balikat si Uncle Gate, okay, itong 3 bagay na ito ay talagang. Medyo napakaliit nito, hindi ako nang ahas na gumamit ng anumang lakas, aba, parang ang epekto nito. Habang nagsasalita siya, ang 2 bar at ang gusali ng opisina ay naging isang lugar sa gitna ng dumadagandong na tunog. Ang mga guho. Natakot ang lahat. Ang ika-5 master ay nababalot ng malamig na pawis. Diyos, ang ama ng young master, ito ba ay masyadong mabangis? Isang suntok lang. Sa isang suntok lang, ang lugar sa loob ng radius na 50 kilometro ay parang ngayon lang nakaranas ng lindol. Tingnan mo ang mga taong tumatakbo palabas ng ibang mga gusali. Ang pagyanig kanina lang ay dapat kasing laki ng magnitude 6 o 7 na lindol, di ba? Sino ang young master na ito? Sa oras na ito, maliban sa mga tao sa panig ni Hong Dali na hindi man lang nagulat, ang lahat ay halos matakot sa kamatayan. Mayroong 10,000 tao sa madla, at walang kahit isang tunog. Isang suntok. Sa simpleng suntok lang, naging ganito ang lugar. Hehe, si Daddy ang pinakamakapangyarihan. Ngumiti si Hong Dali at sumugod upang purihin siya, kung gayon, kukuha ako ng mas malakas para kay Daddy sa susunod. Tatay, magagamit mo ito para sa pagsasanay. Well, ganito lang talaga. Ang kahangahangang Uncle Gate ay tumingin sa paligid at naramdaman na napakaraming tao dito. Sabi niya, huwag na muna nating pag-usapan yan. Humanap ka ng mas tahimik na lugar. May itatanong lang ako sa iyo. Oo naman. Kailangang harapin ang mga salita ni tatay. Nag-isip sandali si Hong Dali at sa wakas ay itinuro ang gitna ng 3 guho ng gusali at sinabing, mukhang nandoon. Medyo maganda, at may sofa. Bueno, 10,000 tao ang nanonood dito, at may sofa sa gitna ng mga guho. Ito ang pinakakasiyasang bagay na magsabi ng isang bagay sa ganoong okasyon, hindi ba? Okay, naunang pumasok si Gate, then let's talk here. Matapos pangunahan ni Hong Dali ang mga tao, natahimik saglit ang mga manunood sa paligid, at pagkatapos ay tuluyan na silang natangay. O aking Diyos, ang matandang iyon ay isang esper. Siya ay talagang isang esper. O aking Diyos, ako ay talagang nakakakita ng isang esper sa aking buhay. Ito ay kamangha-manghang. Nakakamangha talaga si Espere. Isang suntok lang. Parang isang malaking lindol ang nangyari dito. Nakakatakot. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang young master, pero sa totoo lang may makapangyarihan siyang ama. Oh, mas magaling ang mga tao kaysa sa iba. Mamatay. Ang ika-5 master at ang iba pang 5 tao ay natakot na ngayon. Sa umpisa pa lang, plano niyang magplano laban kay Hong Dali, ngunit ngayon ay tila, lalo na ang pagbabalak laban kay Hong Dali, kung talagang na-provoke niya ang kahangahangang tiyuhin na iyon noong panahong iyon, ang kanyang Meiji Casino ay isang kamaulang. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Dahil dito, nang nagulat ang mga tao, biglang may tumuro sa lugar kung saan naroon sina Hong Dali at Uncle Gate, at sumigaw, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, may naririto na naman, at tila isang taong may kakayahan. Matapos marinig ito, ang lahat ay tumingin sa direksyon ni Hong Dali at ng iba pa, at hindi nagtagal, muling tumahimik ang mga tao.
Kung nasaan lang si Hong Dali at ang iba pa, isang pinto ang bumukas sa ere, at pagkatapos ay lumabas ng pinto ang isang matandang lalaki na nakasuot ng malaking vest at malaking pantalon, at pagkatapos ay umupo sa sofa na nakangiti. Oy, puso ko, isa siyang esper, at matanda na rin siya. Ganyan na ba kalakas ang lahat ng matatandang ito ngayon? Ang nasa harap ay maaaring magdulot ng lindol, at ang isang ito ay maaaring magbukas ng mga pintuan sa kalawakan. Nanaginip ba ako? Dalawang ability user ang biglang lumitaw. Sa oras na ito, sino ang nagmamalasakit sa pagsasayaw sa disco at pagsundo ng mga babae? Ang kakayahang makita ang mga gumagamit ng kakayahan ay talagang isang bagay na magpapatawa sa iyo sa iyong mga pangarap. Ang pinakamababa ay ang pinakamababa, tiyak na walang mga paksang pag-uusapan sa mga susunod na taon. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay labis na nasa sabik. Karaniwang nakikipag-ugnayan ang Hong Dali sa lahat ng uri ng mabangis na tao, tulad ng Feng Wuan, Uncle Gate, Peripheral Nobles, at Galactic Nobles. Pumili lang ng isa at siguradong magugulat ang mga tao. Yung tipong nakakalaglag pa nga. Maging si Shenbing Li Tianxing, na may kakayahang kontrolin ang yelo, ay pinalo niya na parang ulo ng baboy. Ngunit sa katunayan, para sa mga ordinaryong tao, talagang walang sinuman sa milyon-milyon at 10-10 milyong tao na may kakayahan. Sa sansinukob na ito, ang mga ordinaryong tao ay nabibilang sa pinakamababang antas ng lipunan, at nasa itaas nila ang mga mandirigma, at ang mga mandirigma ay mas mataas. Sa itaas, ikaw ay isang may kakayahang tao. Kaya't ang makita ang isang taong may kakayahan ay tiyak na napakalaking bagay. Siyempre, lahat ng mga nanunood ay isa-isang namangha, ngunit si Hong Dali ay nakaupo sa sofa kasama ang matandang Diyos. Nang makita niya ang matanda na nagbukas ng pinto ng kalawakan, agad siyang ngumiti at sinabing, ikaw, hindi ba't ang matanda ang nagligtas sa mga taong iyon noong araw na iyon? Iniisip ko kung paano mo sila nagawang iligtas, ngunit nabuksan mo pala ang pinto sa hangin. Kabanata 867, ang tatlong landas ng mga itim at puting insekto ay dinadala silang lahat. Ang labanan sa pagitan ni Hong Dali at ng peripheral noble na si Feyon ay kinasangkutan ng hindi mabilang na ordinaryong tao. Sa huli, kinuha pa ng marangal na Feyon ng mga tao sa isang buong supermarket bilang mga hostage para patayin si Hong Dali. Sa labanang iyon, pinatay ni Hong Dali si Feyon, ngunit ang mga bihag ay nailigtas ng isang napakahiwagang tiyuhin. Noong panahong iyon, iniisip pa rin ni Hong Dali kung paano nailigtas ng matanda ang mga hostage na ito. Kung tutusin, daan-daan sila. Siyempre, ngayon alam na niya ang matandang ito ay talagang may kakayahang magbukas ng mga pintuan sa kalawakan. Oops, mukhang ang swerte natin talaga. Makakakilala tayo ng mga kahangahangang tao saan man tayo magpunta. Siya nga pala, tingnan mo ang antas ng mga taong nakakasalamuhan natin. Mayroon bang mataas na antas ng mga tao? Haha, binata, nagkita ulit tayo. Nakangiting humakbang ang matanda at tinapik ang balikat ni Hong Dali, pagkatapos nating magpaalam, namimiss pa rin kita ng sobra. Sa panahon ngayon, ganyan na ang katayuan at katayuan mo. Bihira na makakita ng ganito kabait na binata na may kapangyarihan at katayuan. Pagkatapos sabihin iyon, umupo siya at tumingin kay Theogate, bakit ka baliw, matandang lalaki, pumunta dito para gibain ang gusali. Magkakilala ba talaga silang dalawa? Ito ay talagang kamanghamanghang. Nagtataka si Hong Dali, matanda, kilala mo ba ang aking ama? Ang matandang ito ay isa sa mga miyembro ng Galaxy Noble Elders Council, ang 5 Emperors Jiang Denglio. Ngumuso si Gate at nagbigay ng casual na pagpapakilala kay Hong Dali. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, pag-isipan mo, kung hindi mo inaasikaso ang iyong negosyo, matandang lalaki, bakit ka gumagala sa mundo? Nang marinig na ang matandang nasa harap niya ay talagang miyembro ng pinakamisteryoso at makapangyarihang Presbyterian Council ng mga maharlikang galactic, isa sa 5 emperador, biglang nanlaki ang mga mata ni Hong Dali sa gulat. Napabulalas siya, miyembro ka ba ng Presbyterian Church? Nako, dapat ay ituring kang nakatatanda ko. Si Hong Dali, isang nakababatang disipulo ni Mo Chanji, ay nakilala si Lolo Jiang. Well, sa sandaling sinabi ni Hong Dali ang mga salitang ito, ang mga anit ng lahat ng nasa likod niya ay biglang naging manhid. Sino ang nagsabi na ang alibughang laging nasa gulo? Tignan mo yung young master natin, napakatamis ng bibig niya, yun lang. Matapos makipagrelasyon sa kabilang partido at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, natural niyang sinabi ang, Lolo Jiang, at agad na nagbago ang kanyang pagkakakilanlan. Gaya ng inaasahan, napakagaan ng loob ni Jiang Dongliu sa mga salita ni Hong Dali. Natawa siya, okay, haha, okay, narinig ko na ang sinabi ng pamilya Chenzo natin matagal na ang nakalipas, Inapo ka ni Mo Chanji, at ikaw ang matalik niyang kaibigan. Kaibigan ko, nabalitaan ko na binigyan mo rin siya ng super grade gem na may 50% increase sa energy. Nako, binata, mukhang mayaman ka na. Ang peripheral noble na si Chenny ay tumingin dito ng may katakutan. Tiyak na niyakap ng tama ang mga hita. Tingnan ang pattern ng malalaking tao. Ang isa sa mga miyembro ng Galaxy Noble Presbyterian Council, ang 5th Emperor Jiang Dongliu, ay labis na ipinagmamalaki sa harap ko.
Kahit si Jiang Dengliu. Sinasabi ng lahat na mayaman si Hong Dali. Paano kung sasabihin na siya ay isang kahangahangang tao na gustong maging pinakamalaking taunan sa universo? Sino ang maglakas loob na sabihin ito ng walang kapital? Then Hong Dali decisively gave the greeting gift. Oh, tignan mo yang sinabi mo, Lolo Jiang, maliliit na bagay yan, haha, maliliit na bagay. Bihira lang ang tatay ko ngayon, at nandito ka rin. Nagkataon lang na dinala ko sila sa bahay ko. Sumama ka dito, mag-ingat ka. Mangyaring tanggapin ito. Sabi niya at naghanap ng kung ano sa space bracelet. White-bearded Gates snorted, ikaw bastard. Gusto mo rin bang bigyan ako ng energy gems? Hindi gaanong mahalaga sa akin ang bagay na iyon. Tumango rin si Jiang Donglio, matanda na ako, ano ang silbi ng pagpatay? Sa hinaharap, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maalis ito, kaya hindi ko kailangang gumastos, kung hindi, maaari mo itong ibigay sa akin. Hindi mabuti para sa akin na ibigay ito, at hindi mabuti para sa akin na ibenta ito. Kung tutusin, hindi nakakagulat na tumanggi sila. Ang sariling lakas ni Gate ay higit na nakasalalay sa kanyang iba't ibang katangian. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang taong may kakayahang kontrolin ang mga elemento. Totoo rin ito para kay Jiang Donglio. Ang kanyang kakayahan sa Space Gate ay nagpapahintulot sa kanya na lumitaw at mawala sa larangan ng digmaan, at umaasa siya sa kanyang pangunahing lakas upang lumaban. Ang kanilang mga pisikal na katangian na sinamahan ng kanilang mga kakayahan ay ginagawa silang halos hindi magagapi sa larangan ng digmaan, lalo na si Gate. Kung gaano kalakas ang lindol ay depende sa kung gaano kalakas ang kanyang katawan. Kaya hindi ako masyadong interesado sa energy gem na ito. Ngunit, ang problema ay ang maibibigay ni Hong Dali ay tiyak na hindi lamang ang mga hiyas ng enerhiya. Actually ang gusto kong ibigay sa inyong dalawa ay hindi ang energy gems. Napangiti si Hong Dali sa kanyang buhok, at saka ipinakita ang palad niya. Dalawang turquoise jade gems ang lumabas, sa tingin ko ay medyo matanda na kayong dalawa. Ano pa ang maibibigay ay mas mabuting bigyan ng kalusugan, kaya itong dalawang hiyas na pangkalusugan ay magiging mga regalo natin sa pagkikita. Good luck sa inyong dalawa. Rudung Haishubi Nonshan ay pabata ng pabata. Sa orihinal, si Hong Dali ay isang taong nagbibigay ng mga hiyas sa kalusugan kapag wala siyang magawa. Kaka-rating lang niya sa Silver Blue Super Planet noon, at hindi niya dala ang health gem na ito, kaya hindi niya ito binigay. Kapag bumalik ako sa Earth sa oras na ito, natural na kailangan kong magdala ng ilang mga hiyas sa kalusugan, kaya ibibigay ko ito sa kanila sa oras na ito, na nasa tamang oras. Ngunit sa palagay ni Hong Dali, ito ay isang maliit na bagay lamang, tulad ng pagbibigay ng isang masayang kahon ng regalo sa kanyang mga nakatatanda. Bilang resulta, nang makita ng kahangahangang Uncle Gate at ng kahangahangang Lolo Jiang Dongliu ang bagay na ito, biglang nabasa ang kanilang mga mata. Diretso, health gem. Isa talaga itong health gem. Biglang nanlaki ang orihinal na malabo na mga mata ni Jiang Dongliu at napabulalas siya. Diyos ko, saan mo nakuha ang ganyang bagay? Ito ay isang health gem, ito ay kabilang sa lahi ng Zerg. King. Ubo. Anya, dinaklot ang hiyas ng kalusugan sa kanyang kamay na parang kidlat, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng espasyo at direktang inilagay ito. Huminto si Getter, matanda, regalo ito sa akin ng anak ko. Naglakas loob ka talagang nakawin ito. Maniwala ka man o hindi, sisirain ko ang iyong beta star sa ilang minuto. Well, speaking of Whitebeard Getter, he has this confidence. Not to mention the Milky Way, nakakapaglakad pa siya patagilid sa DM Star territory. Kaya nakaramdam ng matinding hinanakit si Jiang Dongliu at muling binuksan ang pinto ng kalawakan, kumuha ng isang hiyas para sa kalusugan at iniabot ito sa gate, bumubulong, ang bagay na ito ay maaaring makaakit ng hindi mabilang na Zerg na salakayin ka. Ang matandang lalaki ay naiinip na. Ako, natatakot ka pa rin ba sa mga kulisap na iyon? Inagaw ni Gate ang hiyas para sa kalusugan, tiyak na itinago ito, at saka nakangiting sinabi, "Gulalalala, ang sarap sa pakiramdam." Sa bagay na ito, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Bumalik ako sa pinakamalakas kong estado. Oh, ang oras ay hindi nagpapatawad. Akala ko ay hindi ko mahahanap ang bagay na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay ibibigay sa akin ni Dali. Sobrang saya ko ngayon. Kayong dalawa. Ang gayong walang galang na tingin ay nagpatawa kay Tang Moxon at sa iba pang nasa likuran niya. Hindi ba ito ay isang hiyas sa kalusugan? Ang bagay na ito ay talagang makapangyarihan. Kaya't hindi sinasadyang hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinabing, hindi ba't ang dalawang matandang ito ay may anumang kamalayan sa sarili? Nagkakagulo na sila. Magsalita ka lang kung gusto mo. Bibigyan kita ng kotse bukas. Bueno, sa kabutihang palad pagkatapos ng maikling kaguluhan, sa wakas ay oras na upang bumaba sa negosyo. Little bastard, nakangiting sabi ni Gate, sabi ko may nangyari ngayon dahil nangyari talaga. Well, Anya, na nakapikit kay Jiang Dongliu, sigurado ka bang plano mong makinig? Makinig tayo. Ikinalat ni Jiang Dongliu ang kanyang mga kamay at sinabing, nandito ka para give ng gusali. Hindi malaking bagay kung marinig ko ang nangyari. Well, pagkatapos ng lahat, ang Silver Blue Super Planet na ito ay maaaring ituring na isang galactic noble kung nasaan si Jiang Dongliu.
teritoryo, kaya, nagpa siya si Gate na bigyan siya ng mukha. Sa totoo lang, wala lang, dahan-daang sabi ni Gate, na nakayakap sa kanya, tapos na sa Dim Star territory. Nakatanggap na ang mga tauhan ko ng pinakabagong balita. Isang mothership ang naghatid ng Soul Stone na sinasabing napakahusay. Naghahanda siyang magbigay ng mga regalo sa matataas na ranggo ng Dimo Star territory. Okay, bamantong hininga si Jiang Donglyu, ikaw na malaking interstellar pirate, handa ka na bang magtrabaho? Tama iyan. Tumanggo si Gate, kaya hindi ko matutulungan ng isang bastard na tulad ni Dali na bantayan ang mga tindahan dito. Lumalabas pala ang tatay ko para magnakaw. Bueno, naramdaman ni Hong Dali na ang kanyang mukha ay pumapasok na ngayon sa universo, at ang saklaw nito ay lumalawak ng walang hanggan. Anong uri ng mga galactic noble, peripheral noble, high-level nobles ng DM Star territory, at ang interstellar pirate leaders dito ang pinakakahangahangang bagay ay mayroong 3 trilyong bug doon na naghihintay na pakainin. Sa tingin ko ito ay isang tunay na black and white na bug. Mayroon bang three-way all-inclusive na diskarte? Lagi kang may mukha saan ka man magpunta, di ba? Yun lang. Tumanggo si Hong Dali, well, since may gagawin ka pa, Dad, hindi na kita itatago dito. Sana lang bumalik ka sa pwesto ko pagkatapos mo ng trabaho, hehe. Well, no problem. Agad na tumayo si Gate, ngayong naabisuhan na tayo, umalis na tayo. Makakahanap ka ng paraan para makitungo sa tindahan doon. Maraming pagbabago doon. Bueno, dahil aalis na si Mr. Gate, hindi siya makakahanap ng sinumang angkop na humawak sa lugar sa Interstellar Harbor ng ilang sandali, kaya kailangan niyang pumunta at tingnan. Kaya naghanda na ang lahat para umalis. Sa oras na ito, sinundan din siya ni Jiang Donglyu at nakangiting nagsabi, dahil plano kong pumunta doon at tingnan, pupunta rin ako at tingnan. Anyway, walang nangyayari sa panahong ito. Pagkatapos ay nagsalita si Hong Dali at si Jiang Donglyu ay ganap na nanlumo. Siya nga pala, Lolo Jiang, tumagilid si Hong Dali at sinabing, ano ang sinabi mo ngayon? Sinabi mo na ikaw ang lolo ni Jiang Chenzo. Ikaw bastard, bakit hindi ka nakikinig ng mabuti sa aking mga salita? Jiang Dong habang umaagos ito, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, maniwala ka man o hindi, sasampalin kita. Si Chenny na nakatingin sa gilid ay gustong mamatay ang taong ito ay talagang walang kapantay sa ibang tao. Siya ay nagsusumikap upang mabuhay kahit na siya ay nasa ilalim ng ideya ng underworld. Lahat sila ay minarkahan, at sa huli, si Hong Dali ay casual na sumakay sa malaking barkong ito sa Jiangdongliu. Hindi kalabisan na sabihin na maaari na ngayong maglakad ng patagilid si Hong Dali sa buong kalawakan. Napakabangis ng lalaking ito. Haha, napakamot ng buhok si Hong Dali at tuyong tumawa, kung ganoon, alis na tayo, haha, handa na ang spaceship ko, okay. Pagkatapos Jiangdong nang tumangala si Liu, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha kabuo ang 15 George Patton na heavy armored spaceship ang nakapark sa kalangitan. Sa ganoong estilo, kahit isa siya sa 5 emperador, kailangan niyang talunin. Kabanata 868, huwag kang humingi sa akin ng pera. Sa katunayan, sa pagsasalita tungkol dito, ang alinman sa mga sasakyang pangkalawakan na pinalipad ng mga galactic nobles ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon, na medyo high-end at classy. Pero kahit gaano pa ito ka-high, isa lang ito. Kung ang spaceship na ito ay hindi malakihan, hindi ito magiging kahanga-hanga. Pero iba si Hong Dali. Ang kanyang fleet ng mga sasakyang pangkalawakan ay parang mga sasakyang pangkasal sa isang kasal sa Earth. May mahabang hanay ng mga sasakyan pagkalabas nila. Sa katunayan, kung iisipin mo, ang isang Bugatti Veyron ay mukhang napaka-cool, ngunit kung ang isang grupo ng 15 Lamborghini ay lumabas sa isang napakalakas na paraan, ito ay magiging mas kahanga-hanga kaysa sa Bugatti Veyron, at mayroong maraming mga dahilan. Kaya si Hong Dali ay ganito ngayon. Isang grupo ng mga tao ang sumakay sa spaceship at nagtungo sa Interstellar Harbor. Lahat ng nakakita sa fleet sa daan ay labis na humanga. Hindi mabilang na mga tao ang tumuro sa langit at bamulong, patuloy niyang hinuhulaan kung anong uri ng big shot ang nakaupo sa spaceship na iyon. Sa spaceship, tumingin si Jiang Donglyu sa loob ng spaceship, hindi sinasadyang bamantong hininga, at malungkot na sinabi, Hoy, itong Hong Dali, nalaman ko na kung sino ang higit na nalulumbay kaysa sa kanya. Karaniwan, miyembro din ako ng Presbyterian Church, tama. Maaari itong ituring na miyembro ng Presbyterian Church. Isa siya sa 5 emperador, tama ba? Ngunit tingnan mo, sa sandaling ito ay inilabas, mayroong isang mahabang fleet. Tumingin ka sa akin. Paano magiging mas malala ang anak ko? Sa pag-ampon kay Hong Dali bilang kanyang godson, ang kahangahangang Mr. Gate ay nagpahayag ng malaking kasiyahan at pagmamalaki, narito pa rin ito. Kung hindi mo pa nakikita ang Interstellar Harbor, nakakatakot iyon. Sa totoo lang, hindi ko ito matiis ngayon. Ang munting bastard na ito, bagamat hindi pa siya gaanong nakikipag-ugnayan sa aking mga anak, narinig na nilang lahat ang tungkol sa alamat ni Hong Dali, at lahat sila ay naiinggit sa kanya. Napakaganda nito. Gate ni Mr. Ang mga anak na iyon ay hindi ordinaryong tao, kaya nakinig sila sa kanyang mga salita. Biglang nagtanong si Jiang Donglyu na nagtataka, oh, ano ang nangyayari doon?
Bakit hindi mo sabihin sa akin? Noong nasa Interstellar Harbor si Hong Dali, kinuha niya ang maraming tindahan, 8 sa magkasunod. Ngayon, makinig sa ibig sabihin ng Gate. Mukhang napaka-impress ng mga tindahan na ito ngayon. Ano ang nangyayari? Kaya ganoon din, si Jiang Dongliu, na puno ng pagkamausisa, ay kinuha ang George Patton na heavy armored spaceship at dumating sa Interstellar Harbor. Nang bumaba ang lahat sa sasakyang pangkalawakan, lahat ng ordinaryong tao na naruroon sa Interstellar Harbor ay nagbigay sa kanila ng napakataas na papuri at sinabi na ang gayong hitsura ay lubhang kahanga-hanga. Dahil dito, labis na nasisiyahan si Jiang Dongliu. Nang makarating siya sa ika-11 palapag ng tindahan ni Hong Dali, nagulat siya. Sobrang siksikan sa mga tao. Noong binili ni Hong Dali ang lugar na ito, isa ito sa mga pinakaliblib na sulok ng buong shopping mall. Noong panahong iyon, binili ni Hong Dali ang tindahang ito. Ang pinagkaiba ng pagbili nito sa pagbili nito ay tindahan lamang ito, at ang real estate ay pagmamay-ari pa rin sa mall. Bilhin ito, nagkakahalaga lamang ng 200,000 para mabili ang buong ari-arian, akin ang ari-arian. Sa ganoong kalaking shopping mall, na may napakalaking lugar na 200,000 yuan, may isip kung gaano kamura ang presyo. Ngunit tumingin sa lugar na ito ngayon. Talagang napakaraming tao, singhot ni Hong Dali at nakangiting naglakad papasok sa loob. Hindi gaanong inisip ng mga tao sa harap ng tindahan si Hong Dali nang makita siya, ngunit medyo nagulat sila sa hitsura ni Li Nianwei. Kung tutuusin, isa siyang bagong diyosa, kaya medyo natuwa siya. Ngunit nang makita niya si Father Gate, ang tingin sa kanyang mga mata ay parabang ilang buwan siyang hindi nakakain at biglang nakakita ng isang buong handaan sa kanyang harapan. Ang mapang-akit na mga mata ay nagniningning sa pagnanasa. Balik ka, please. Ngumuso si Gate, maghintay ka sa labas, may seryoso tayong gagawin ngayon. Kaya't mar-angle na binuksan ni Gate ang pinto, pagkatapos ay pumasok kasama si Hong Dali at iba pa, at pagkatapos ay lumabas ay lock muli ang pinto sa loob. Sa panahong ito, talagang natalo ni Gate ang hindi mabilang na mga tao na dumating para manggulo. Ang kanyang reputasyon ay umalingaw-ngaw sa buong Interstellar Harbor, mula sa unang antas ng planeta hanggang sa ika-4 na antas ng planeta. Walang sinuman sa ilalim niya ang nakagawa ng isang solong galaw, kaya ang pagkakasunod-sunod ay medyo maganda. Nang pumasok si Hong Dali at ang iba pa sa silid, nagkibit-balikat si Gate, naupo sa sofa, at walang magawang sinabi, nakita mo ba? Napakaraming tao dito mula umaga hanggang gabi araw-araw. Ang mga taong ito ay handang humawak ng baluti. Ito ay talagang wala, ang mahalaga ay nandoon. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilang tao sa karamihan na nakasuot ng formal na kasuotan at sumusunod sa mga gwardya, na mukhang may katayuan, halos kalahating buwan nang naghihintay ang mga iyon dito. Gusto kitang makausap, munting bastard. Gusto mo akong makausap? Nagtataka na tanong ni Hong Dali, ano ang sinasabi mo? Mabilis ding nagtaas ng tenga si Jiang Dongliu. Sabi nila gusto nilang makipagtulungan sa iyo. Tumawa si Gate, at pagkatapos ay sinabi, aalis na rin ako, bakit hindi mo sila tanungin at tingnan kung paano nila planong makipagtulungan? Okay, tumango si Hong Dali, pagkatapos ay hayaan mo silang pumasok. Kaya Liang. Mabuti, bago siya makaalis, ang Diyos ay nagmamadaling buksan ang pinto, na nagpagalit kay Liang Handan, ikaw nalampasan mo na ang linya, alam mo ba? Hindi nagtagal, nag-file ang ilang tao. Nang makita nila si Hong Dali, nagmamadali silang sumugod. Tinulak mo ako at nakaalis ako, nagdulot ng gulo. Ano ang sitwasyon? Ngumuso si Hong Dali, sabihin mo sa akin isa-isa, mauna ka. Itinuro niya ang taong pinakamalapit sa kanya, narinig kong gusto mo akong kausapin tungkol sa pakikipagtulungan. Oo, nagmamadaling pakilala ng lalaki, 16 na araw na akong naghihintay sa iyo dito, at ngayon ay narito na rin kita. 16 na araw mo ba kaming hinihintay? Medyo matagal na. Ngumuso si Hong Dali, sabihin mo sa akin, ano ang problema? Huwag mo akong pakialaman tungkol sa mga walang kwentang bagay. Napakahalaga ng oras ko. Hindi ba ito mahalaga? Isang health point para sa 2 oras. Tama, tuwang-tuwang nilinga ni Leeway ang tindahan at sinabing, gusto kong makipagtulungan sa iyo, sir. Tingnan mo, napakaraming tao sa labas ng isang tindahan na kasing laki mo araw-araw. Kung ganito lang talaga sayang ang isang piraso ng sandata. Kaya gusto ng kumpanya namin na magrenta ng tindahan mo at ipakita ang ilan sa mga produkto ng kumpanya namin. Hindi ba sila ay may mga pangunahing kagamitan sa negosyo at gagawin? Ito ay isang salungatan. Walang pagod na tumango si Hong Dali at sinabing, tama, naiintindihan ko. Well, sa susunod. Hindi alam ng lalaki kung ano ang iniisip ni Hong Dali, at medyo hindi siya mapalagay. Sa kabutihang palad, nagtanong si Jiang Dongliu ng isang napakahalagang tanong sa oras na ito, magkano ang plano mong bayaran para marenta ang tindahang ito? Kaya naman sinabi ni Hong Dali. Siya ay napaka-insensitive sa pera, ngunit natural na ito ang pinaka-inaalala ng iba. Para sa ganoong kalaking tindahan, orihinal na tinubos ito ng Hong Dali para sa kabuuang 2 milyong Galaxy Coins. Ayon sa pangkalahatang oras ng pag-upo ng Galaxy Alliance Center, ito ay dapat sa pangkalahatan ay 2 taon. Katumbas iyon ng humigit kumulang 80,000 Galaxy Coins sa isang buwan.
Kung ang taong ito ay gustong umupo sa lugar na ito, kailangan niyang magbayad ng hindi bababa sa daan-daang libo sa isang buwan, tama ba? Ito ay isang maliit na kita, hindi masama. Pagkatapos ang mga salita ng lalaki ay halos matakot kay Jiang Dongliu hanggang sa mamatay. Sir, ang presyong inaalok ng aming kumpanya ay 500,000 Galaxy Coins bawat buwan. Napaka-solemn na ng lalaki. Magkano? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Dongliu, 50,000 sa isang buwan. O Diyos ko, ang pag-upod dito ay 250,000 Galaxy Coins sa isang buwan. Magkano ang orihinal na halaga? Sa loob lang ng isang buwan, 6 na beses na double ang presyo dito. Oo, 250,000 Galaxy Coins sa isang buwan. Siguradong sigurado ang lalaki. Nakita mo ba iyon? Walang magawang nagkibit-balikat si Gate, noong una ay nagtataka kami kung paano kumita ang bastard na ito, ngunit tingnan mo ang mga tao sa labas ngayon. Pagkatapos ay tiningnan ni Jiang Dongliu ang mga tao sa labas ngayon. Natatakot ako na maaaring mayroong ilang libong tao, at hindi mabilang na mga tao ang pumupunta rito sa lahat ng oras. Alam mo, ang mga tao ay mga nilalang na mahilig manood ng saya. Maraming tao ang pumupunta rito at wala man lang silang pagkakataong makuha ang pinakamataas na kalidad na baluti. Pumunta lang sila para manood ng saya. Kaya may mga dumating para panoorin ang excitement, may humawak ng baluti, at may dumaan para bumili ng mga gamit. Nakakatakot ang mataong pulutong, at mukhang isang malaking lugar ng kadiliman. At bilang isang mabuting ama, hindi may iwasang kumuha ng mga huling hit. Kaya't nagdagdag si Gaite ng isang bagay na lubos na ikinagulat ni Jiang Dongliu. Huwag mong tingnan ito, kinulong ni Gate ang kanyang mga labi at nagpahayag ng buong paghamak sa kaguluhan ni Jiang Dongliu, ito ay 250,000 lamang. Ngayon sa ilang mga tindahan sa paligid dito, ang mga presyo ng palitan ay double. Ito ay tumataas. Ang pinakamurang halaga ng palitan ay dating 300,000 yuan, ngunit ngayon ay hindi pa ako handa na ibenta ito sa halagang 3 milyon. Nang marinig ito, naipahayag lamang ni Jiang Dongliu ang kanyang pagkagulat. Kung tungkol sa kalooban ng Diyos, kung gayon. Nakaluhod lang ako. Ang kanyang lola, sabi ni Gate sa huli, na nagsasabi na ang mga tao ay talagang walang kapantay, nalaman ko na ang aking bastardo na anak ay maaaring kumita ng mas mabilis kaysa sa akin sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Sino ang mag-aakala na sinusubukan lang niyang mawala ang kanyang pamilya sa simula? Well, actually speaking of it, nang i-redeem ni Hong Dali ang mga tindahang ito, gusto lang talaga niyang kumita. Matapos ang lahat ng mga puntos ng katangian ay ipinagpalit at ang mga pangunahing gawain ay natapos, sa oras na iyon, hindi niya naisip na kumita ng pera. At ngayon tila ang alibughang ito ay talagang isang teknikal na trabaho, hindi lamang sino man ang maaaring talunin ito. Walang magawang bumantong hininga si Lucifer mula sa likuran, kung ikukumpara kay Dali, nako, masakit ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Totoo rin iyan. Pumunta siya sa kasino para mawala ang kanyang kapalaran, at natalo siya hanggang sa mamatay. Tingnan mo si Ren Hong Dali, pumunta siya sa kasino at nanalo ng 150 milyon. Pumunta ako sa Bar Street at sinira ang gusali, at nakilala ko si Lolo Kotoryu, isang galactic aristocrat na isa rin sa mga Presbyterian at 5 emperador. Nawala ang lahat dito, sa isang kisap mata, ang halaga ng mga tindahang ito ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ano ang ibig sabihin ng tawaging biolohikal na anak ng Diyos? Naranasan ko talaga ngayon. Pagkatapos ay nag-isip sandali si Hong Dali at pinalungkot ang lahat sa isang pangungusap, well, so, next one first, let me see what they are here for. By the way, don't mention money. I hate talking to you. Pera ang pinag-uusapan ko. Ang mga damdamin ang pinakamahalagang bagay. Don't talk about money with me, makakasakit yan sa damdamin mo, di ba? Kaya ang mga taong nakasuot ng formal na kasuotan ay nagsabi sa isang iglap na ko, hindi ito tungkol sa pera, madali lang iyon. Ang una ay umupo sa tabi ni Hong Dali, tumawa, at sinabi sa mahinang boses, well, sir, nakita mo, ang mga prospect ng negosyo dito ay medyo mataas, kaya handa kaming makipagtulungan sa iyo. Well, hindi ko sasabihin sa iyo ang tiyak na presyo. Siguradong mabubusog kita. Ang gusto kong sabihin ay basta tumanggo ka, kaya kung ayusin. Ikaw, na magkaroon ng ilang ganap na magagandang babaeng duwende na maglingkod sa iyo, tulad ng emperador. Magagawa nila ang lahat ng gusto mo. Ito ay mahusay, ito ba ang hindi sinasabing panuntunan ng maalamat na shopping mall? Eto na, matagal na akong aliberga, at hindi ko pa naranasan ang hindi sinasabing panuntunang ito. Well, awesome. Pagkatapos ang lalaking iyon ay binugbog hanggang mamatay ni Natang Moxon, Zhang Yi at Li Nianwei talagang kinaladkad siya ni Zhang Yi palabas ng isang paa niya. Talon ng Hong Dali na pawis, ang nasa likod ng ina ay ang ating kasintahan, ikaw pa kung maglakas loob na sabihin ito, ikaw ay magdadala ng gulo sa iyong sarili. Hindi mo ba narinig ito? Pagkatapos ay mayroong pangalawang tao. Natuto siyang mag-ingat sa pagkakataong ito at hindi nang ahas na gamitin ang honey trap. He decisively changed his policy, well, sir, tingnan mo ang tindahan mo dito. Nako, sobrang laki talaga. Ito kung malaki ang industriya, mahirap i-manage. Napag-isipan ko na.
Basta pumayag ka, sisiguraduhin kong magiging maayos ang pamamahala sa mga tindahan mo. Pagdating ng panahon, wala ka nang dapat ipag-alala, maghintay ka lang at magbilang ng pera. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Tingnan, ito ay upang makakuha ng ilang mga talento sa pamamahala para sa amin. Ano ang pinakamahal na bagay sa sansinukob na ito? Talento. Hindi pa ako umaalis, at gusto mong agawin ang trono. Pagkatapos ay hiniling sa pangalawang tao na panatilihin ang kanyang ari ng kahangahangang Mr. Gate. Tinapon lang. No wonder, sinabi mo na ang lugar na ito ay palaging teritoryo ni Uncle Gate. Bagamat may balak siyang umalis, mahihintay mo man lang siyang umalis bago banggitin ang kapalit. Kung sasabihin mo ngayon, hindi ba't humihingi ng kamatayan? Pagkatapos ay mayroong pangatlo. Ang taong ito ay malinaw na may ilang opisyal na background. Sinasabi na siya ay isang napakalakas na peripheral noble, at halatang mas mataas siya kaysa sa Diyos. Kaya't pagkaupo na niya, nagsimula siyang mangako, mahal na Ginoo, ang aking Panginoon ay isang dilaw na antas ng peripheral nobleman na may napakalakas na lakas. Hanggat payag ka, maaari ko siyang ipakilala sa iyo. Sa katunayan, napakasaya rin niyang gawin ito. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na ikaw ay isang double level na peripheral noble. Sa tingin ko ay magkakaroon kayo ng mga paksa ng my lord. Well, ito ay lubos na maaasahan, dilaw na antas ng peripheral noble. Hindi siya ordinaryong tao, mayaman talaga siya. At para makapag-discuss sa kanya ng business in such a humble manner, dapat marunong siyang mag-research. Pagkatapos ay kinaladkad siya ni Jiang Donglio. Nang gawin ito ni Jiang Donglio, gusto pa rin niyang makita kung ano ang gagawin ni Hong Dali. Anyway, sa kanyang pagkakakilanlan, gusto niyang talunin ang isang yellow-level peripheral noble. Hindi ito dapat masyadong simple, kaya dapat nating ihinto ang pag-uusap tungkol sa negosyo sa isang seryosong paraan. Kaya sa lalong madaling panahon ang ika-4 at ang ika-5. Habang pinag-uusapan ng mga taong ito si Hong Dali, lalo silang hindi nasisiyahan. Ang ilan ay nag-alok ng suhol, ang ilan ay gumawa ng iba't ibang kondisyon, at ang ilan ay nagreklamo tungkol sa kahirapan. Direktang minarkahan siya ni Hong Dali bilang hindi kwalipikado. Selyo, anong biro? Kahit sasama ka dapat sincere ka man lang diba? Alibughang ako, naiintindihan mo ba iyon? Sa wakas nakarating na kami sa huli, halatang halata ang taong ito bago siya dumating. Nakagawa na siya ng maraming takdang aralin, at turn niya na. Umupo siya ng napaka-decisive, at pagkatapos ay diretso sa punto. Ang unang pangungusap na sinabi niya ay, ako ay gagawa ng negosyong Luigi. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Sa sandaling marinig mo ang pambungad na pahayag na ito, kung ikaw iyon, kailangan mong makinig ng mabuti, tama. Kaya't si Hong Dali ay napaka-curious. Matalim siyang tumango at nakangiting sinabi, oo, ito ay mabuti, magpatuloy. I think it would be a bit awkward, sir, if you just rent out this store like this. Hindi ito cost-effective. Puno ng kumpiyansa ang mukha ng huling tao, sa tingin mo ba ay boring kung maraming tao sa labas? Kaya ang mungkahi ko ay gumastos ng pera, hindi lang isang beses sa isang araw. Isang high-end na kagamitan, ngunit iba pa, kailangan nating gumawa ng high-end na 3-dimensional na alibughang club. Hayaan ang mga bisita na maging komportable dito. Tingnan, ito ay tinatawag na high-end na talento, ilang salita lamang. Makakarating sa punto. Nagdesisyon si Hong Dali nang walang sabi-sabi, ikaw. Halos malaglag sa lupa ang mga panga ng kahangahangang Uncle Gate at Lolo Jiang Donglio. Kung hindi ka pipili ng mabuting tao, kailangan mong pumili ng talunan sa huli. Napakahalaga na ng lugar na ito, bakit mo pa pinagtatapon ng pera? Ituloy mo, sabi ni Hong Dali na may masayang ngiti, sabihin mo sa akin kung paano gumastos ng pera dito. Well, okay. Ang huling tao ay umubo at pagkatapos ay sinabi, napakataas na ng halaga ng lugar na ito. Kaya't hindi nararapat na popahan ito. Maaari tayong magsagawa ng mas mataas na antas ng dekorasyon dito at patuloy na palakihin at palakasin ang industriya. Halimbawa, ang dekorasyon dito ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 5 milyon. Ito ba ay isang malaking party? Kung mayroong wala pang 1 milyong kagamitan dito, hindi sila karapat-dapat na ilagay sa mesa, ang pinakamasarap na mga bisita ay inihain sa mesa. Ay nakaupo, at ang pinakamagagandang waiter ay nandoon. Oh, teka, talento ang taong ito. Kunin ang diwa ng pagiging alibughang. Hahaha, hindi masama, tuwang-tuwa si Hong Dali at tinapik niya ang kanyang balikat, iyong kumpanya. Well, sabihin mo sa akin, paano mo planong makipagtulungan ng detalyado? Pasensya na po, sir, binanggit ang how to cooperate. Medyo nahiya ang lalaki. He said sheepishly, nagpunta ako dito ng mag-isa at wala akong kumpanya, kaya hindi ko talaga maibigay sa iyo ang mga kondisyong ito. Ang sabi ko, kailangan ng bawat level tungkol ang puhunan ay halos 5 milyon, at hindi ako makakakuha ng 1 sentimos mula sa renta. Kaya sa madaling salita, narito ako upang magtrabaho para sa iyo, at maaari mong bayaran ako hanggat hindi ka mamatay sa gutom. Naku, halika, dapat bayaran pa ang ganyang high-end na talent, kung hindi ay magsisisi tayo sa kanyang ideya.
100,000 sa isang buwan, tiyak na sinabi ni Hong Dali, magandang trabaho, bibigyan kita ng dagdag mamaya. Kung gayon, salamat, Ginoo. Ang huling tao ay nagsimulang magpakilala, ang pangalan ko ay Lei Wei, lalaki, 33 taong gulang, walang trabaho, at palagi akong may ilang ideya sa nobela sa isip ko. Sa tingin ko kailangan mong maunawaan ang aking halaga, kaya nandito ako. Okay, mabuti. Tumango si Hong Dali, tawagin mo na lang akong Young Master simula ngayon. Magsisimula ka ng magtrabaho bukas. Kung kailangan mong gumastos ng pera, mag-order ka lang. Iulat mo lang ito kay Xiaoyi. Okay, naiintindihan ko. Kaya, nawala ng 10 milyong upo si Hong Dali at tinanggap ang isang taong walang tirahan. Sa palagay ko ay medyo hindi sapat ang aking low ika. Marahang hinayla ni Jiang Donglio ang mga damit ni Gaite at Bang Ulong, kung hindi ka naniningil ng renta para sa isang tindahan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000 hanggang 600,000 yuan sa isang buwan, hindi makatwiran na tanggapin ang gayong walang trabaho na palaboy at magbayad ng 100,000. This is not 100,000. Gastador. Iba ang pag-iisip ng bastard na ito sa normal na mga tao, sumangot si Gate, napakaraming pera niya kaya wala na siyang gastusin. Marami siyang tindahan dito, at ang isang tindahan ay nagkakahalaga ng 60 yuan sa isang buwan. 10,000 na sama-sama ng higit sa 3 milyon sa isang buwan, o halos 40 milyon sa isang taon. Walang sino man ang nagmamahal sa ganitong uri ng pera, dahil mabilis siyang kumita ng pera. Abat siya ay mabilis na kumita ng pera. Nandito lang siya ng ilang araw. Sabi ni Gate sobrang disappointed siya. Sa tuwirang pananalita, ninanakawan niya ang buong universo taon-taon. Kung papalorin siya, makakakuha siya ng ilang bilyong galactic coins, pagkatapos makipagpalitan ng DM coins, para sa isang pagnanakaw, ngunit kung siya ay malas, maaari lang siyang makakuha ng 1 o 2 bilyon. Gayunpaman, ang kanyang negosyo sa pagnanakaw ay hindi nangyayari araw-araw. Sa maraming pagkakataon, walang malaking negosyo sa loob ng 1, 2, 3 o 4 na buwan. Isipin mo na lang, ano ang pagkakakilanlan niya. Kaya ba niyang bantayan ng isang maliit na laban na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Kaya, talagang naiinggit siya kay Hong Dali ngayon. Tingnan mo siya, kung gaano siya kalaya at walang pigil sa isang araw, nakakapaglaro siya ayon sa gusto niya, kapag wala siyang magawa, naghahadjust lang siya ng 10 milyong mga barya ng galaxy para gumastos ng pera, at pagkatapos ay umupo doon at naghihintay na matanggap ito tama na ang pera. Paano ko pa sasabihin, ang lalaking ito ay mas nakamamatay kaysa sa iba. Okay, pagkatapos ayusin si Lei Wei, ngumiti si Hong Dali sa kanyang ilong, tumingin kay Uncle Gate, at nakangiting sinabi, Kai, nakahanap na ako ng magbabantay dito. Kailan ka babalik? Hindi ko kaya kung wala ka rito. Well, it will only take about a month, nakangiting sabi ni Gate. After this business is done, I will come here to enjoy the happiness with you pagbalik ko. Speaking of which, these days here are really relaxing, not bad. Narinig kong sinabi ng tatay ko na babalik ako sa isang buwan. Ang oras ay kaya-kaya, hindi mahaba o maikli, at ito ay halos lumipas sa isang kisap mata. Nakangiting tumango si Hong Dali, oo, kung gayon, nais kong magtagumpay ka ng maaga, tatay. Sabi niya at tumingin muli sa paligid, at nagtanong, nga pala, nasaan si Uncle Eagle Eye? Bakit hindi? Nakita mo na ba siya? Ang batang iyon, nakangiting sabi ni Gate, kamakailan lang ay tinuturuan ko ang batang iyon na nagngangalang Fang Han ng swordsmanship. Nabalitaan ko mula sa kanya na ang batang nagngangalang Fang Han ay napakatalino, ngunit siya ay isang henyo lamang. Ang mga mapagkukunan ay hindi napakarami, kung hindi, ang lakas ay magiging mas malakas kaysa ngayon. Ito kaya si Fang Han na sinasabi ng tatay ay ang aming panganay na kapatid na si Fang Han. Nagsama talaga sila. Kabanata 870 Beacon Bone Forging Grass. Si Fang Han ay masasabing gabay niya sa Silver Blue Super Planet na ito, at tiyak na mararamdaman niya ang pagiging matandang kaibigan sa unang tingin. Napakagandang bagay na matutunan niya ang swordsmanship mula kay Uncle Hawkeye. Nag-e-enjoy si Hong Dali. Bagamat may lumitaw na figure sa sofa sa tabi niya na parang multo, lumingon si Hong Dali at nakita, hindi ba si Hawkeye Mohawk o ibang tao? Uncle Eagle Eye, nakabalik ka na ba? Nang bumalik ang Eagle Eye, dali-dali siyang binati ni Hong Dali, nabalitaan ko na tumanggap ka ng isang disipulo. That idiot, humigop ng inumin si Eagle Eye at saka walang magawa. He shrugged his shoulders, ang kanyang talento ay napakasoso. Ito ay hindi mabilis sa lahat upang matuto ng anumang mga galaw. Ito ay nag-aaksaya ng maraming oras ko. Ngumuso si Uncle Gate sa gilid, kalokohan, anong klaseng foundation meron siya? Hindi ka masyadong magtatanong. Bilang resulta, silang dalawa sa sandaling sinabi niya ito, isang malalim na boses ang tumunog, hindi, sa palagay ko ang mga kinakailangan para sa akin ay napakababa pa rin. Lumingon si Hong Dali at nakita niyang matangkad, gwapo at angular ang lalaking dumating. May maamong ngiti sa kanyang mukha, si Fang Han iyon, ang unang heavyweight na nakilala ni Hong Dali nang pumunta siya rito. Haha, Dali, andito ka na pala. Si Fang Han ay mukhang mas mature at matatag ngayon kaysa dati, na may pinakamalambot na ngiti sa kanyang mukha.
Lumapit siya sa Hong Dali, at ang una niyang sinabi ay labis na naantig si Hong Dali. Maswerte akong nakilala ko si Master Eagle Eye. Mula ngayon, kaya kung manatili sa tabi mo at hindi na kita pipigilan. Si Fang Han, isang mature at matatag na binata, ay orihinal na inaresto dahil sa insidente ni Feyon. Magsimulang magtrabaho ng husto. Dahil talagang mabuting kaibigan at kapatid ang treato niya kay Hong Dali. Ayaw niyang pigilin si Hong Dali, at ayaw niyang palaging protektahan siya ni Hong Dali. Gusto niyang gawin ang lahat para kay Hong Dali. Ganon ka-simple. Sa katunayan, hindi na kailangang ipaliwanag ng malinaw ang maraming bagay sa pagitan ng mga lalaki. Hehe, Kuya Fang Han. Ngumuso si Hong Dali at nakangiting sinabi, kumusta ang pagsasanay? Kung may kailangan ka, magtanong lang. Tutulungan kita kung may angkop. Well, come on. Still. May bagay talaga para sa kanya, pero hindi ganoon kadaling makuha iyon. Sa oras na ito, sinabi ni Uncle Hawkeye, magsisimula na ang Galaxy Super Robot War. Magagamit ang Beacon Bone Forging Grass na pangunahing gantimpala sa championship sa antas ng lungsod. Mapapabuti nito ng husto ang lakas ng isang mandirigma. Napakahusay ng bagay na ito. Kung may kakayahan ka, kunin mo ito. Casual niyang sabi, ngunit nakahinga ng maluwag si Jiang Dongliu sa gilid. Malakas niyang sinabi, hindi ba? Ang kampyon ng Galaxy Super Robot War ay talagang nagbibigay ng gantimpala sa bagay na ito. Nako, ito ay isang magandang bagay. Kung ito ay ilagay sa black market, ito ay ibebenta ng hindi bababa sa 50 milyon. Ang pinakamahalaga ay ang bagay na ito ay napakabihirang. Kahit na may pera ka, hindi mo ito mabibili. Maaaring muling hubugin ng Beacon Bone Forging Grass ang mga buto ng katawan ng gumagamit. Gawing mas nababaluktot ang katawan, at sa parehong oras ay dagdagan ang lakas at liksi ng 50 puntos bawat isa. Huwag maliitin ang mga katangiang ito. Ilang blue at purple level peripheral noble ang na-stock na may higit sa 400 attribute. Isang hakbang na lang ang layo nila para may sigawa ang Secret Code of Dark Energy. Ngunit kahit na kulang sila sa mga katangiang ito, hindi sila mapapabuti. Kaya sa pagkakataong ito ang Galaxy Super Robot War ay tiyak na labanan sa pagitan ng Dragon at Tigre. Pumunta lang para sa gantimpala ng championship na ito, kaya kailangan mong subukan ito. Oh, Beacon Bone Forging Grass. Iyan ay talagang isang magandang reward. Nang marinig na ang gantimpala ay ito talaga, maging ang Whitebeard Gate ay medyo natukso, ang mga katangian ng bastos na si Ace ay hindi masyadong maganda. Kung gayon, bakit hindi ko subukang sumali? Pagkatapos ay napakamot na umiling si Jiang Dongliu, matanda, gusto mo bang sumali sa kompetisyon? Hindi ka mula sa aming kalawakan, kung hindi, nandito ka. Magrehistro ng pagkakakilanlan sa ating kalawakan, at papayagan kitang lumahok. Ito ay isang napakagandang ideya, kung ang gate na ito ay talagang nagre-rehistro ng isang pagkakakilanlan sa kalawakan. Ang halagang iyon ay mas matipid kaysa sa isang puno ng Beacon Bone Forging Grass. Matandang Fox, napakagandang ideya. Humihingal si Gate, kalimutan mo na, hindi ako makikipagkompetensya sa mga junior para sa bagay na ito. Sinabi niya na tumingin siya kay Hong Dali, hinawakan ang kanyang balbas, at nagtanong, ngunit, bastard, ang Galaxy Super Robot Battle na ito ay hindi isang ordinaryong kompetisyon. Sa buong pangunahing lungsod ng Shinra, hindi bababa sa ang mga kalahok ay dapat magkaroon ng higit sa 600,000 mga robot. Ang koponan ay isang koponan ng 5, at ang mga mecha na maaaring lumahok ay dapat na napakalakas. At dahil sa Beacon Bone Forging Grass, marami ring peripheral nobles at galactic nobles ang sasali kaya hindi madaling manalo. Talagang hindi siya ang nagtatangkang takutin ng mga tao. Pinagsasama ng Galaxy Super Robot War ang panunood, pakikipaglaban, at mga gantimpala. Hindi lamang nito binibigyang kasiyahan ang libangan ng mga tao sa Galaxy, ngunit epektibo rin itong pinapabuti ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng mga tao. Sa makatuwid, ang bawat Galaxy Super Robot War ay isang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Sino mang may pag-asa hindi ganoon kadali para sa mga koponan na maabot ang nangungunang 1,000. Lalo na sa pagkakataong ito, ang gantimpala ng kampyonato ay Beacon Bone Forging Grass. Not to mention ordinary people, even the galactic nobles are very salivating about this stuff. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang bagay na mabibili ng pera, at hindi ito biro. Kaya't mahuhulaan na ang kompetisyong ito ay tiyak na magiging sobrang higpit. Oh, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, at pagkatapos ay sinabi, ala, ang mahalaga ay lumahok pa rin, maaari kang pumunta at tingnan. Mayroon talaga akong mga mecha, Gulan Shiu, Balsayon, Long Tiger King, Dark Angel Asna Steel, 4 lang sila. Kung idagdag mo sa Old Wang's Venerable Mecha, magkakaroon ng eksaktong 5. Ngunit sa sandaling siya ay nagbilang, si Tang Moxon ay nakatayo sa isang tabi. Pinaalalahanan niya sa mahinang boses, Dali, ang mecha ni Master Wang ay tila hindi pa nagpapakita ng lakas nito. Narinig kong sinabi niya na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang Shipot Ian Shokang Fist. Pinag-aaralan niya ito kamakailan. Kung walang Venerable Mecha, 4 na iyon, at may kulang pa. Sino ang hinahanap mo para sa huling tao?
Sa oras na ito, paalala ni Lin Yanwei sa mahinang boses, "Young Master, paano kung tawagan si Chenzo?" Mabuti naman. Sa sandaling marinig niya na si Jiang Chenzo ay tatawagan, bago pa pumayag si Hong Dali, si Jiang Dongliu ay direktang gumawa ng desisyon para sa kanya, "Ang aking apo ay isang henyo sa mecha combat. Hilingin sa kanya na umalis at ipinapangako kung hindi ka pipigilan." Oo, naayos na. Kaya, sa kasunduan ni Hong Dali, pumunta siya sa Galaxy Super Robot War kahit na ang lineup ay napagpasyahan. Kasama sa panig ni Hong Dali ang Qulan Xiu, Bolton, Dragon Tiger King, Dark Angel Astene Steel, kasama ang Snow Angel ni Jiang Chenzo, eksaktong 5 sila. Kumpleto na ang lineup na ito. Well, kung ganoon, pupunta ako sa Chenzo ko at sasabihin ko muna sa kanya. Sinabi ni Jiang Dongliu at binuksan ang pinto ng kalawakan, "Okay, bata, swertehin kita. Sana ay hindi ito masyadong nakakahiya. Nabalitaan ko na ikaw ay dagulan Xiu ay medyo malakas, ngunit mayroong maraming makapangyarihang mechas doon. May mga bundok na mas mataas kaysa sa mga bundok. Huwag isipin na napakadaling manalo ng kampyonato. Sa totoo lang, pumasok lang ako para masaya." Sabi ni Hong Dali. Lubhang agrabyado, "Hindi ko iniisip ang tungkol sa kampyonato. Kung sino ang manalo sa kampyonato ay bibili ng Beacon Bone Forging Grass o isang katulad nito kung babayaran ko lang ito. Ang pangunahing lungsod ng Shenluo, ang Lord's Mansion ng pamilya Jiang. Pare, bumalik ka na." Isang pinto ang direktang bumukas sa hangin, at sa sandaling lumitaw ang figure ni Jiang Duxing, si Jiang Duxing ay agad na lumapit at nakangiting nagsabi, "Paano ito? Walang problema sa lindol sa Distrito 77, tama ba?" So, si Jiang Duxing, na nakasuot ng malaking vest at malaking pantalon, ay umupo sa sofa, ngumiti at umiling, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabi, "Naku, hindi ko na kaya. Nakita ko ulit ang isang iyon ngayon, na medyo kawili-wili. Kumpara sa kanya, ang iba pang mga peripheral nobles ay lahat ng basura." Ah, ibig mong sabihin, yung Hong Dali. Nabanggit ito ni Jiang Dongliu kay Jiang Duxing noon. Sa orihinal, siya ay isang peripheral noble lamang, at hindi itinuturing na isang malaking shot sa mga mata ng mga maharlikang galactic. Pero parang iba itong Hong Dali. Kahit saan siya magpunta, parang siya ang sentro ng atensyon. To exaggerate, parang umiikot sa kanya ang buong galaxy. Sino pa ba ang iba bukod sa kanya? Nakangiting sinabi ni Jiang Dongliu, "Ang batang ito ay isa ring magaling na manghuhula. Maaari siyang makatakas kahit na makaharap niya ang mga species ng King of Zerg, at tila walang nangyari sa kanya. Ang kanyang swerte ay dapat sabihin na totoo." Kamangha-manghang. Sa puntong ito, biglang may naalala si Jiang Dongliu at mabilis na binuksan ang air door. Pagkatapos ay kinuha niya ang health gem na ibinigay sa kanya ni Hong Dali at sinabing, "Tingnan mo kung ano ito." Iyon lang. Isang berde at kristal na hiyas, na naglalabas ng malambot na hininga ng buhay. Paanong hindi ito makikilala ni Jiang Duxing? Natigilan siya, ito ay isang hiyas sa kalusugan. Diyos! Hindi nakakagulat na mayroong napakaraming kakaibang species sa mundo. May ganun pala talaga kagandang bagay. Hindi ba mahirap makakuha ng isang bato na ganito ang laki na nagkakahalaga ng ilang daang milyon? To be honest, nagulat talaga ako. Hinawakan ni Jiang Dongliu ang kanyang baba at sinabing, "Ito si Hong. Si Dali ay tila biological na anak ng Diyos. Ang lahat ng dala niya ay napakamahalagang mga bagay. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraang mga hiyas ng enerhiya. Pag-usapan natin ang hiyas ng kalusugan na ito. Hindi mahalaga kung gaano karaming lakas tao at pisika ang ginastos ng ating mga maharlikang galactic. Nakakita ako ng ilang piraso. Sa huli, binigay lang niya sa akin ang isang maliit na bagay na parang binigay niya sa akin. Ang planeta. Tingnan mo, ang hiyas ng enerhiya, ang hiyas ng kalusugan, ay pag-aari ng aming angkan." Hindi katakatakang napabuntong hininga siya, sino ba naman ang hindi mag-uusisa sa isang lugar na nagbubunga ng napakaraming magagandang bagay? Sayang lang at may mga surot, kakaibang species, at king species kung saan-saan na naruroon ngayon. Kahit na malakas ang galactic nobles, ang pagpunta doon ng padalos-dalos ay walang pinagkaiba sa pagkamatay. Siyempre, kung alam niya na ang golden gun ng emperador ay lumitaw doon. Kalimutan mo na ito, huwag mo nang isipin iyon. Ngumiti si Jiang Duxing at sinabi, "Pare, pakisabi muna sa akin, ano ang ginawa nitong Hong Dali na ito?" Mukhang nagulat ka. Siya, haha, malamang patatawanin kita. 2 beses tumawa si Jiang Dongliu at nagsimulang magsalita. Hindi nagtagal, si Jiang Duxing ay ganap na natigilan. End of this chapter.